Ano? Nasaan ito? Gumagawa ba tayo ng pelikula? Kumusta? May tao ba rito? Ikaw. Prinsipe Ikatlo, gising na po kayo, mahal na prinsipe. Masama pa ba ang pakiramdam ninyo? Ang inyong lingkod ay kukuha ng panlunas sa hangover. Teka. Prinsipe Ikatlo. Hindi, sino ka ba? Ikaw. Bakit ka natutulog sa akin sa isang kama? Prinsipe Ikatlo. Kayo po ang Prinsipe Ikatlo ng Dinastyang Dayan. Ang alagad ninyo, si Xiao Shunzi, ay naglingkod sa inyo ng maraming taon. Kagabi, nagdaos ng piging ang Prinsipe Ikalawa. Nalasing kayo ng sobra. Prinsipe Ikalawa. Nag-transmigrate ako? Ito. Hindi. Kahit nalasing ako ng sobra. Ikaw. Hindi mo sinabi kung bakit. Kasakama kita. Iginiit ninyong matulog dito. Ako. Ano ba ito? Ang orihinal na katawan ay uminom hanggang mamatay. At kailangang matulog kasama ang kanyang bating sa isang kama. Prinsipe Ikatlo, ano po ang problema ninyo? Kung gayon, kagabi, wala naman akong ginawang kahindik-hindi, di ba? Wala po. Mabuti naman. Bilisan mo at tulungan akong magbihis. Opo. Prinsipe, ikatlong kapatid, mabuti na ba ang pakiramdam mo? Nabalitaan ko na kagabi ay lasing na lasing ka raw. Prinsipe ng Corona. Kuya. Salamat, Prinsipe ng Koronang kapatid, sa inyong pag-aalala. Ang inyong nakababatang kapatid ay nagpakalabis at nawalan ng kontrol. Mabuti at alam mong nawalan ka ng kontrol. Mula ngayon, iwasan mo ang ikalawa at ikaapat na kapatid para hindi mawala ang disente. Oo. Tama ang payo ni Kuya. Isa sa ulo ito ng inyong nakababatang kapatid. Mahal na prinsipe. Prinsipe, ikatlong kapatid. Ikaw, nakaya mong umamin at magbago, mabuti. Prinsipe, ikatlong kapatid. Itong balabal mo, paano ito eksaktong kapareho ng balabal ng dragon na sinusuot ni Amang Emperador sa pagdalo sa hukuman? Eksaktong kapareho. Prinsipe ito. Ito ay tiyak na isang hindi pagkakaunawaan. Makinig. Pinagbibintangan mo ako. Kamahalan, maawa ka. Sumusunod lang ako sa utos. Kagabi, ikaw, ikatlong prinsipe, uminom ng sobra at pinagawa mo ako ng robe na ito ng magdamag. At sinabi, dapat kong isuot ito sa iyo ngayon. Ako. Ano ba yan? Simula pa lang, patay na daan. Imposible. Kahit na ang dating ako ay tanga. Hindi siya magiging ganito kadesperado. May gustong saktan ako. Ha, ikatlong prinsipe, naiintindihan ko. Aalis na ako. Hoy! Prinsipe, hindi ka maaaring umalis. Hayaan mong magpaliwanag ako. Tama. Hindi ako maaaring umalis. Sa labas, maaaring maraming mamamana. Walang mga mamamana. Sino ang maniniwala diyan? Kung wala, maglalakas loob ka bang isuot ito? Sabihin mo sa akin, ikalawang prinsipe o ikaapat na prinsipe? Sino ang pumilit sa'yo na gawin ito? O ikaw ba? Hindi, makinig ka sa akin. Ako. Ikatlong prinsipe. Naiintindihan ko. Naghirap ka sa mga nakaraang taon. Ang iyong ina, Prinsesa Jing'an, ay namatay ng maaga. Ngunit kahit gaano mo pa gustong umupo sa tronong ito, hindi mo ito basta-basta mapipilit. Ganito? Una, pakawalan mo ako. Ipinapangako ko. Hindi ko sasabihin kahit kanino. Sa hinaharap, kapag naging emperador ka, ako pa rin ang iyong prinsipe ng korona, okay? Ipinapangako kong hindi ako makikipag-agawan sa iyo. Hindi, kapatid, makinig ka. Paliwanagan kita. Limo. Pagtatago ng Imperial Robe, pagpipilit sa Crown Prince na mag-trador. Ngayon, nahuli ka naming may hawak na ebidensya. Ano ang sasabihin mo? Ang bitag na ito ay ginawa para sa akin. Ano ba ang lahat ng ito?
Kahapon, kasama ko ang ikalawang prinsipe, nagiinuman at nagtatawanan. Oh, ikatlong prinsipe. Kagabi, sobra kang uminom. At marami kang sinabing mapaghimagsik. Sinabi mo pa nga na ang namumuno sa lupaing ito ay kailangang palitan. Ano? Hindi ito misunderstand. Ito ay isang kumpletong frame-up. Tapos na ako, ang Dragon Robe, matibay na ebidensya. Ang kasong treason na ito ay nakadikit sa akin. Ikatlong kapatid? Ano pa bang sasabihin mo? Dalhin siya sa harap ng emperatrice at mga opisyal. Makararanas ng hustisya. Misunderstanding. Misunderstanding. Ako. Wala na ang buhay ko. Katatransmigrate ko lang at ngayon papatayin na ako. Ang sama ng simula. Nakikiusap ako sa emperatrice. Ang ikatlong prinsipe, si Limo, may masamang intensyon. Gumawa ng imperial robe ng ilegal, pinilit ang crown prince at hayagang nagplano ng treason. Ang saksi, si Xiao Xunzi, at ang mga guwardyang naroroon ay makakapagpatotoo. Ako. Kamahalan, ang gawaing ito ng ikatlong prinsipe ay tunay na treason. Ang Imperial Robe ay simbolo ng anak ng langit. Ang pag-aari nito ay isang krimeng may parusang kamatayan. Tapos na. Siguradong patay na ako. Natukol. Ang host ay nasa desperadong sitwasyon. Life editing system ay matagumpay na na-activate. Gusto mo akong i-frame para sa rebellion? Sige. Gagawin kong mga kapatid ang lahat ng opisyales ng korte at tingnan natin kung kailangan ko talagang magrebelde. Kumusta, host? Malayang mae-edit ng sistemang ito ang host at ang mga hindi host na direktang kaaway na tao ang kanilang mga karanasan at alaala. Lahat ng hindi opisyal na bulong-bulungan sa kasaysayan, mga social network, ay pwedeng i-edit. Kaya, ibig sabihin ba na kung gaano kagulo ang kasaysayan ay nasa akin lang? Sa teorya, oo. Pero dapat sundin ng mga edit ang pangunahing lohika at hindi maaaring sumalungat sa tunay na kasaysayan. Paninirang puri, ha? I-frame ako, ha? Hembe. May sistema na ako ngayon, paano ko hahayaan na saktan ninyo ako? Gusto ninyo akong saktan? Hintay lang at tingnan natin kung sino ang magtatagumpay. Limo. Nagtatago ng damit ng dragon, pinipilit ang prinsipe ng korona, nagbabalak ng paghihimagsik. Matibay ang ebidensya. Ano ang iyong kasalanan? Kamahalan, ako. Kahapon ay lasing nga ako at hindi maayos ang aking pag-uugali. Pero ang damit na iyon, pagkagising ko, nasa akin na ito. Hindi ko talaga alam kung paano. Tungkol naman sa pamimilit sa prinsipe, mas nakakatawa pa iyon. Naglalaro lang ako, kasama si prinsipe. Nagbibiro. Nagsasalita ka ng walang kabuluhan. Si Limo ay lasing kagabi. At may sinabing parang, ang trono ng dragon ay ipinapasa. Ngayong taon ay atin na. Mga bagay na walang katuturan. Iyon ay malinaw na tunay na iniisip ng isang lasing. Kung hindi maniniwala ang kamahalan sa akin, maaari mong tanungin ang pangalawang ministro ng hustisya. Nagdadala ng tulong, ha? Sige. Sistema. Narito ako. I-edit ang karanasan sa buhay ng pangalawang ministro ng hustisya. Mangyaring bigyan ako ng buod, host. Matagumpay ang pag-edit. Nag-generate ng pangalawang ministro ng hustisya mga kaugnay na bakas. Mabuti. Hempe. Tanga. Tingnan natin kung paano mo ako isusumbong, tagaloob. Kagabi sa piging, pangalawang ministro Song Ching-shu ay naroroon din. Tiyak na narinig ang walang ingat na salita ng ikatlong prinsipe. Kamahalan. Ako. Kagabi, nakita ko nga ang kanyang kataas-taasang ikatlong prinsipe ay lasing. At Kamahalan. Kahapon. Talagang marami akong nainom. Ngunit hindi ko sasabihin ang ganoong walang ingat na salita. Ikaw, Pangalawang prinsipe. Sinisikap mo bang pilitin ako? ikaw.
Ministro Song. Magsalita ng malinaw. Kagabi sino ba ang maraming nainom at nagsalita ng walang kabuluhan? Sino ang nagsabi ng ano? Magkakapatid na nagkakaisa sa puso nagsasabuatan ng mga dakilang gawa, sa harap ng kamahalan at lahat ng mga opisyal. Sabihin mo sa akin ngayon ng malinaw. Ito, ang singsing na ito sa aking lalaki. Ikatlong prinsipe, umamin ka na lang. Ang mga salitang sinabi mo kagabi ay malinaw na narinig ng pangalawang ministro ng katarungan. Tatanggi ka pa ba? Kamahalan, iminumungkahi ko na ang ikatlong prinsipe ay agad na ikulong sa imperial na bilangguan at mahigpit na imbestigahan. Pangalawang Ministro Song. Ang pangalawang prinsipe ay nagsasabi na ikaw ay naroon kagabi at narinig ito ng iyong sariling tainga. Ikaw, ano ba talaga ang narinig mo? Kamahalan. Kamahalan ako. Naniniwala ako na ang ikatlong prinsipe ay walang anumang intensyong mag-alsa. Sa halip, ang pangalawang prinsipe. Kagabi, Ano pa ang sinabi niya? magkakapatid na nagkakaisa sa puso. Sabay na mananakop ng kaharian ako. Ay narinig ng malinaw. Ano ang sinabi mo? Ang tapang mong siraan ako. Malamig. Huwag kang magyelo. Itago mo ito. Ito. Pwede mo itong isanla para makakuha ng pera. Kunin mo. Kung makapasa ka sa pagsusulit balang araw, dumating ka lang para bayaran ng nanay ko, si Prinsesa Jing'an. Ang kanyang kamahalan ay namatay 2 araw na ang nakaraan. Umasa ako sa eksameng imperial, ngunit hindi ko personal na mabayaran ang iyong malaking kabutihan. Kamahalan. Isa sa panganib ko ang aking 10 taong reputasyon at ang aking ulo bilang garantiya na ang ikatlong prinsipe ay hindi kailanman nagsalita ng isang salitang pagtataksil. Kung ang alinman dito ay hindi totoo, tatanggapin ko 1,000 hiwa. Ang aking kakayahan sa pagsulat ng script ay tatatak sa iyo. Naglakas loob kang magsinungaling sa hukuman. Malinaw mong narinig ito kagabi. Ang sinabi ni Limo, yaong mga salitang pagtataksil, magsalita ka. Nasuhulan ka ba ni Limo? Ikaw, Kuya, iniinterogasyon mo ba ako ngayon dito? Ikaw. Sabi nila, ang lasing na salita ay totoong iniisip. Kaya bakit hindi ka pumunta kagabi? Bakit hindi mo sinabi kagabi? Bakit maghintay pa hanggang ngayon, sa mismong sandaling ito, para arestuhin? Ako. Ang mas nakakatawa pa, hindi pa dumarating ang prinsipe. Wala pa siyang sinasabi. At ikaw ay nagpapaikot-ikot dito. Ano ang pinagsasabi mo? Narito pa ang mahal na hari. Hindi pa nagsasalita ang prinsipe. Sino ka ba sa tingin mo? Tumatahol ka dito. Ikaw. Ang lakas ng loob mo.
Gumagamit ng masasamang salita sa hukuman. Kahihiyan. Patahimikin ninyo ang inyong galit, kamahalan. Mahalaga ang bagay na ito. Mapagpakumbaba akong humihiling na ipatawag si Chancellor Zhou Wenyuan sa hukuman upang mamuno sa kasong ito. Oo, tama iyan. Si Chancellor Zhou ay veterano ng 3 paghahari. Siya ay lubos na iginagalang. Siya rin ang tagapagturo ng prinsipe. Kung siya ang mamumuno, tiyak na magbibigay siya ng makatarungang hatol. Si Chancellor Zhou ay pinakawalang kinikilingan at ang kanyang prestihiyo ay makapagpapahanga sa lahat ng opisyal. Mangyaring kamahalan, agarang ipatawag si Chancellor Zhou. Aprobado. Agarang ipatawag si Chancellor Zhou Wenyuan sa hukuman. Matalino ang kamahalan. Tapos na. Si Chancellor Zhou ay tagapagturo ng prinsipe. Pinahahalagahan niya ang ritual at alituntunin higit sa lahat. Kamahalan, kung siya ay bumalik, natatakot ako. Kuya, kapag bumalik si Chancellor Zhou, gusto kong makita sa lahat ng opisyal ng hukuman kung sino pa ang makakaprotekta sa iyo. Kawalan ng pag-asa. Oras na para maranasan mo kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa. System, magtrabaho ka na. Ginagawa ko na. I-edit agad. Target, ang kasalukuyang Chancellor, Zhou Wenyuan. Matagumpay ang pag-edit. Ang mga bakas ng kasalukuyang punong ministro ay nalikha na. Limo, narinig mo ba ako? Malapit nang bumalik si punong ministro Zhou. Siya ang tutor ng prinsipe ng Corona. Pinahahalagahan niya ang kagandahang asal at ortodoksiya. Isang katulad mo, nagsasabuatan ng paghihimagsik. Pinagbibintangan ng sarili mong kapatid. Si punong ministro Zhou, ang unang hahabol sa iyo. Pangalawang kapatid, paano mo malalaman na pagkatapos bumalik ni punong ministro Zhou, hindi kanya parurusahan? Nasa bingit ng kamatayan at matigas ka pa rin. Bakit ako ipinatawag ng kanyang kamahalan ng napakaapura? Inutusan ako ng kanyang kamahalan na sabihin sa iyo agad. Pumunta sa palasyo. Natatakot ako na ito'y mahalagang bagay. Tama. Ito ay isang pintura na ipinagawa ko sa pinakamahusay na artista sa kabisera na likhain. Utusan ng mga tauhan ng mansyon na huwag magtipid sa pagsisikap sa paghahanap ng sinuman na may ganitong marka ng kapanganakan sa kanilang katawan. May utang ako sa aking pamangkin na babae ng sobra. Kahit anong halaga, kailangan kong hanapin ang kanyang anak at protektahan sila. Oo, punong ministro Zhou. Sa aking buhay, iniisip ko kung mahahanap ko ba siya. Kung magawa ko, anumang gusto niya, ibibigay ko sa kanya. Kahit na gusto niya ang mundo, ako, itong matandang lalaki, ay magsisikap na makuha ito para sa kanya. Kamahalan. Ang Prinsipe Corona, nag-iwan ng sulat at tumakas. Pumunta siya sa hilagang hangganan. Anong sinabi mo? Ang Prinsipe Corona ay wala na. Ito ay sa Prinsipe Corona, personal na sulat. Basahin mo. Ang pangatlong kapatid ay matalino at mabait, at nakuha na ang puso ng mga dating tapat ni ina. Kulang ako sa bertod at talento. Nagboluntaryo akong bantayan ang hangganan. Ang kahariang ito, ibinibigay ko sa pangatlong kapatid. Huwag mo akong hanapin. Sige, magaling na pagbibitiw. Limo, hindi mo lang itinago ang imperial na damit, naglakas loob kang pilitin ang tagapagmana na tumakas at magplano para sa trono. Ito ay pagtataksil, pag-agaw. Kamahalan, ngayon, narinig mo na Kuya Prinsipe ay pinilit na umalis niya. Ang ebidensya ay malinaw. Pangatlong kapatid, ngayon, tingnan natin kung paano mo ipapaliwanag ito. At, oy. Ikaw, paano ka nangahas sa harap ng kamahalan at ng lahat ng opisyal? Sinaktan ako. Sinaktan ka? Ano naman kung sinaktan kita? Kung patuloy kang mag-ingay dito at magsalita ng walang saysay, sasaktan pa rin kita. Ikaw, sino ang nagsabing bumalik si punong ministro Zhou? Nawala na ako? Si punong ministro Zhou ay naging tutor ng Prinsipe Corona.
Itinuturing niya ang Prinsipe Corona na parang sarili niyang anak. Pinilit ni Limo ang Prinsipe Corona na umalis. Kapag bumalik si punong Ministro Joe, hindi niya siya pakakawalan ng madali. Kamahalan ang Prinsipe Corona, ang pundasyon ng Estado. Itong buhong ay naglakas loob na pilitin ang Prinsipe Corona na magbitiw. Ito ay isang hindi mapapatawad na krimen. Pakiusap, patayin siya kaagad. Pumapasok na si punong Ministro Joe sa hukuman. Malapit nang magsimula ang palabas. Ang iyong matandang alipin, Joe Yuan. Nagpupugay ako, kamahalan. Kansilyer, dumating ka sa tamang oras. Si Limo ay pinilit na paalisin ang prinsipe. Niyanig ang pundasyon ng Estado at karapat-dapat ng mamatay ng 10,000 beses. Nakikiusap ako na ipagtanggol ang katarungan. Kayo mismo ang nagturo sa Prinsipe. Itinuring siyang sarili mong anak. Ang mga ginawa ni Limo ay isang ganap na pagyurak sa silangang palasyo. Ganap na pagyurak. Hinihiling ko kay Kansilyer Joe, gamit ang posisyon ng tagapagturo ng prinsipe at ang dignidad ng punong ministro, na ipagtanggol ang katarungan. Kansilyer Joe, pakitingnan ng malinaw. Ang prinsipe ay nag-iwan ng liham at umalis. Ito ay talagang kahina-hinala. Ngunit ang umasa lamang sa isang sulat upang hatulan siya, ito ay hindi makatarungan. Kansilyer Joe, ang prinsipe ay pinilit na paalisin ni Limo at nag-iwan ng liham ng pagbibitiw. Kayo ang tagapagturo ng prinsipe. Sabihin ninyo sa akin, itong si Limo, paano siya dapat pakitunguhan? Kamahalan, tinuruan ko ang prinsipe ng mahigit 10 taon. Itinuring ko siyang sarili ko. Pinilit ninyong paalisin ang prinsipe. Niyanig ang pundasyon ng Estado. Alam ba ninyo kung anong krimen ito? Ngayon, kailangan kayong sumagot sa mundo. Pagbintang sa tagapagmana, niyanig ang pundasyon ng Estado. Ayon sa batas, dapat itapon sa bilangguan ng imperyo at patayin sa publiko. Narinig ba ninyo lahat iyon? Dalhin ang rebelde, kaladkarin siya sa bilangguan at pahirapan ng husto. Hoy, teka. Nagpapakita pa rin kayo? Ha? Gusto ninyo ang buhay ko, di ba? Sige. Patayin ninyo ako ngayon. Sige. Ano? Ito. Tito, sa wakas dumating ka na para makita ako. Cheng-an, ako. Ako ang naging matigas ang ulo. At nasaktan kita, Tito. Jing-an, hindi ko dapat, para sa lalaking iyon, pinutol ang ugnayan sa iyo. At hindi ko dapat tumakas kasama niya. Nagdulot ng kahihiyan sa pamilya, Joe. Cheng-an, ako ang hindi dapat nagalit sa iyo. Kahit noong nanganak ka, hindi ako dumating. Tito, nasa nakaraan na lahat. Ipinagkatiwala ko ang aking anak sa imperial na kapatid na babae. Nangako siya sa akin na itatala siya sa rehistro ng imperyo. Siya ay magiging isang lehitimong prinsipe. Ang aking anak ay mayroong birthmark na hugis lunok. Hinihiling sa iyo ni Jing-an, Tito, na protektahan siya, alagaan siya, at huwag hayaang ang iba mambuli sa kanya. Si Cheng-an? Cheng-an, Tito ay nabigo sa iyo. Tito nangangako sa iyo na gagawin ko protektahan ng lubusan ang iyong anak. Jing-an? Jing-an? Ikaw? Ang iyong lolo sa tuhod ay nasa hukuman, nasaksihan ang pagkakatiwala. Kapag lumabas ang kasulatan na ito, sino ang makakagalaw sa akin? Ang birthmark na ito, ikaw? Paano mo nakuha? Ako. Ang birthmark na iyon. Taglay ko na ang birthmark na ito mula noong bata pa ako. Ang aking ina laging sinasabi sa akin na huwag itong ipakita sa iba ng basta-basta. Kamahalan ang prinsipe ng Corona ang dahilan ng pag-alis sa kabisera.
ay hindi alam ang liham na iniwan ay kailangang suriin. Ngunit, ang inyong lingkod ay handang ipusta ang aking posisyon sa opisina. Ang ikatlong prinsipe ay tiyak na hindi taksil o hindi tapat ni isang taong may masasamang ambisyon. Hanggang sa matagpuan ang katotohanan, sino mang maglakas loob na hawakan ang ikatlong prinsipe, kailangan muna akong tanggapin. Zhou Wenyuan, nababaliw ka na ba? Para sa isang taksil na tulad niya, handang isuko ang iyong posisyon bilang chancellor? Pagtatanggol sa kanya ng ganito. Sa pagitan ninyong dalawa, mayroon bang bagay mga madilim na transaksyon? Ikalawang prinsipe, ikaw ay kumilos ng hindi wasto sa hukuman. Iniinsulto ang isang matandang ministro, nanirang puri sa maharlikang pamilya. Ayon sa batas, dapat kang sampalin. Ikaw, anong tapang mo? Inang Emperatriz, iligtas mo ako. Inang Emperatriz. Anong tapang mo? Kamahalan, Tama na. Una, dalhin si Limo sa silid sa gilid at bantayan siyang mahigpit. Pag-usapan natin ito mamaya. Tapos na ang pagdinig. kamahalan. Ikalawang prinsipe, Likong, kumilos ng hindi wasto sa hukuman. Ginulo ang hukuman, iniinsulto ang mga opisyal ng hukuman. Nanirang puri sa maharlikang pamilya. Kung hindi paparusahan ang batas ng langit ay hindi pagtitiisan ito ang batas. Nang lupain ay hindi sisikat. Ikaw. Mangyaring kamahalan mag-utos 50 hampas ng pamalo bilang babala sa iba. Pinagbigyan. Hilahin siya palayo. Isagawa ang parusa. Hindi, nanay. Ako ang sarili mong anak. Hindi. Tapos na ang sesyon ng hukuman. Ah, nanay, nakita mo iyon sa mata ni Zhou Wenyuan. Wala ka man lang. Kung hindi dahil sa aksidente ni Tia Jing'an, ang trono. Tama na, alam ko. Pero nanay, si Limo ay isang panganib. Ipinangahas kanyang saktan ako ngayon. Bukas ay ipapangahas niyang maglunsad ng kudeta. Pero siya ay ulila ni Jing'an. Ano naman kung ulila? Mas mahalaga ba iyon kaysa sa kaharian? Nanay, hindi na natin siya mapapayagan. Ano ang nasa isip mo? Hindi ba si Limo ay nahuhumaling kay Prinsesa Anran? Hayaan si Anran na pilitin siyang umamin. Mamalimos siyang ibaba sa pagiging karaniwang tao. Para makuha ang pabor ni Anran, baka pumayag siya. Huwag mo itong guluhin ngayon. Naiintindihan ko. Sisiguraduhin kong ang walang kwentang iyon, hindi na makabangon. Kamahalan, dumating na si Prinsesa Anran kasama ang batang prinsipe. Hinihiling niyang puntahan mo siya agad at sumulat ng pag-amin tungkol sa mga pangyayari sa hukuman ngayon, isang pag-amin, magpakamatay, upang patunayan ang iyong kawalang sala. Huwag mo silang isali ng bata. Ano ang sinabi mo? Isang babaeng may anak gusto akong umamin, tapos magpakamatay? Tama, kamahalan. Ito ay lihim na inaprubahan ng kanyang kamahalan. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, hoy, Baliw ka ba, Xiao Shunzi? Hindi pa ako tapos sa iyo. Ikaw at ang ikalawang prinsipe ay nagsabuatan para lokohin ako. Natuwa ka sa panloloko sa akin. kamahalan. Ano ang pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Naging tapat ako sa iyo. Tapat. At ngayon ay ipinapapatay mo ako. Sa tingin mo ba ako pa rin ang tanga na kaya ninyong paglaruan? Kamahalan, pinapayuhan kita na harapin ang katotohanan. Ang Emperatriz, ang tunay na namumuno. Ang pagtakas mo mula sa hukuman ngayon ay swerte na. Sinabi sa iyo ng prinsesa na umamin at mamatay. Para mamatay kang may dignidad. Kung hindi ka pa rin makaintindi, iyon ay tunay na pagtataksil. Magtataksil pa kamo. Maawa ka, kamahalan. Hindi ko na uulitin. Pakiusap, alang-alang sa aking mga taon ng paglilingkod. Iligtas mo ang aking walang kwentang buhay. Sige, alang-alang sa iyong mga taon ng paglilingkod, ililigtas ko ang iyong buhay. Huwag kang magpakitang muli sa akin. Kung hindi, papatayin kita. Naiintindihan. Naiintindihan. Mula ngayon, sisiguraduhin kong hindi mo na ako makikita.
Talunan ay talunan. At duwag. Naglakas loob lang siyang manakit ng ilang beses para mailabas ang galit. Sa huli, binitawan pa rin niya ako. Kapag naiulat ko na ito sa ikalawang prinsipe at sa prinsesa, malalagot ka. Hahaha. Xiao Shunzi, ang galing ng pagkakataon. Nagkita tayo muli. Kamahalan, ikaw. Ako. Lumingon lang ako at bigla kang sumulpot. Hindi ito bilang. Hindi mabibilang ito. Sinabi ko hanggang sa muli tayong magkita. Nagkita tayong muli, mga guwardiya. Alisin ang taksil na ito na nakikipagsabwatan sa mga tagalabas at sinisiraan ang kanilang Panginoon kalat ka rin siya palabas. Hindi! Kamahalan! Awa! Kamahalan! Kahit sa suporta ng kansilyer, hindi pa rin sapat. Ang mga sibilyang opisyal ay hindi makapantay sa puwersang militar. Kailangan nating makuha ang kapangyarihang militar. Tongzi, magtrabaho ka na. Tongzi, ngayon ilang tropa ang opisyal na nasa korte. Imperial na guwardiya hukbong hangganan isama ang lahat ng regional na garison. 80,000 imperial na guwardiya, 300,000 hukbong hangganan ng Hilaga, 200,000 hukbong pampayapa ng Timog, 150,000 hukbong pampayapa ng Kanluran, 70,000 hukbong pandagat ng Silangang Dagat. 300,000 hukbong hangganan ng Hilaga. Mabuti iyan mismo ang hukbong gusto ko. Gusto ko ng isang alamat na magpapanginig sa 300,000 tropang hangganan na ito, o hindi. Lahat ng hukbo sa ilalim ng langit manginginig sa banggit pa lang ng pangalan ng aking ina, kaya nanghihina ang kanilang mga binti. Ding tapos na ang pag-edit, nalikha si Prinsesa Jing'an, at ang mga kaugnay na bakas. Sige, ngayong mayroon na akong hukbo, ang buong mundo ay akin. Limo, ang tapang mo. Lumabas ka rito. Prinsesa Anran, ang orihinal na lalaki ay manliligaw mo, pero hindi ako. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang ibig sabihin ng isang lalaking malaya at may sariling paninindigan. Limo, sa liwanag ng araw, naglakas loob kang magbigay ng sariling hustisya? Wala ka bang paggalang sa batas? Batas? Ako ang batas. Sa korte ngayon, inalipusta mo ang maharlikang pamilya, pinagtatawanan ako ng mga babae sa palasyo, at naglakas loob ka pa ring tawagin ang sarili mong batas? Nakakahiya! Limo, sabihin ko sa iyo, ang usapin ngayon ay lihim na inaprubahan ng kanyang kamahalan. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, sumulat ka agad ng pagtatapat, at pagkatapos ay magpakamatay. Kung hindi, kapag dinala ng ikalawang prinsipe ang Imperial Guard, kahit gusto mong mamatay, hindi na magiging madali. Ang prinsesa na naman. Noong araw, ang kanyang kataas-taasan ay nagluhod sa labas ng Imperial Study sa loob ng 3 araw at gabi. Nagmakaawa siya sa yumaong emperador na bigyan siya ng fief at para sa anak ng isang concubine mula sa isang sangay. Pinilit niyang maaprubahan ang titulong prinsesa. Oh, iyan ay katawa-tawa? Kung yumuko muli ang kanyang kataas-taasan ngayon sa babaeng ito, ako, Song Qingshu, kahit ibig sabihin ito mawala ang aking opisyal na sombrero, papasok ako at papaluin siya para matauhan. Pagtatapat, at pagkatapos ay magpakamatay. Kung alam mo, bakit ka nag-aatubili? Sige na. Tama na. Ikaw, walang kwentang basura. Ang kapal ng mukha mong manakit sa akin. Ako, ang prinsesa ng kaharian. Ano naman kung sinaktan kita? Itong prinsesa ay regalo ko sa'yo. Isang hamak na utusan ay naglakas loob na sumigaw sa harapan ko. Ano naman, ang kanyang kamahalan at ang pangalawang prinsipe ay wala nang pagtitiis sa iyo. Kung hindi mo isusulat ang pag-amin na sinabi sa iyo, kapag pinatag ng mga bantay ng imperyo ang lugar na ito, wala kang mapaglibingan. Sige, isang pag-amin, isusulat ko. Oh, ang kanyang kataasan siya. Sa totoo lang, hindi siya nagbago. Sabihin mo sa akin, para sa ganoong babae, ay handa pa siyang iwaksi ang kanyang kapangyarihan at dignidad. Ang angkan ng Jing'an. Hindi ko inaasahan na magiging duwag ito. Kung naging makatwiran ka lang sana kanina, bilisan mo at isulat mo na. Kapag tapos ka na, pupunta ako para makiusap sa kanyang kamahalan. Nabigyan ka ng mabilis na kamatayan. Nanay, gagawin ba niya ito tulad ng dati? Luluhod at ibibigay ang pag-amin sa iyo?
Wala nang pag-asa ang mga tulad niya. Kapag ang iyong pangalawang tiyuhin ay naging emperador, ipapakuha ni nanay sa kanya na bigyan ka ng titulong prinsipe sa panahong iyon. Limo, nababaliw ka na. Magsusulat ako ng isang kautusan ng pagpuna sa sarili upang humingi ng tawad sa lahat ng mga nasasakupan. Sisihin mo ako sa pag-akyat sa trono ng huli na nagdulot ng mga taksil na opisyal na naglipana at mga masasamang tao na yumaman. Limo, paano mo nagawang isuot ito? Ikaw, iyan ay krimen na papatay sa buong pamilya mo. Baliw, tanggalin mo yan! Limo, Manahimik ka. Mga bantay, Pagbati, kamahalan, sa iyong utos. Hara, kapa. kaya totoo ang mga chismis, Prinsesa Jing-an. Nag-utos sa Imperial Guard sa loob ng 20 taon. Ang iyong ina, 3 taon na ang nakalipas, talagang ipinasa sa iyo ang lahat ng mga taong ito. ang dalawang ito ay lumabag sa tirahan ng prinsipe. Sumigaw ng mga insulto, ginambala ang presensya ng emperador. Hindi, ginambala ako, ang emperador. At nagsalita pa ng mayabang. Inaakusahan ako ng pagtataksil, nanakit sa imperial na kamahalan. Dakpin sila. Pakawalan mo ako! Pakawalan mo ako! Anran, alang-alang sa nakaraan, mabibigyan kita ng pagpipilian. Magandang balita at masamang balita. Magandang balita. Pakiusap, kamahalan, magpakita ng awa. Ang magandang balita ay, ako, ay mabait at maawain. Hindi kailanman sinaktan ang mga babae o bata. Salamat, kamahalan. Salamat. Alam kong may nararamdaman ka pa. Ngunit ang masamang balita ay, sa kasamaang palad, hindi ka bata at hindi siya babae. Dalhin sila. Hindi. Limo. Hindi mo to magagawa sa akin. Ang kanyang kamahalan ay hindi ka papayag na makatakas dito. Dinala na ng ikalawang prinsipe ang mga bantay ng imperyo. Sa iilang lalaking iniwan sa iyo ng iyong ina, hindi sila katapat. Mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Sa ganoong kaso, ako ay pupunta upang makita ang aking mahal na tiya. Ang kasalukuyang ang kanyang kamahalan, ang Emperatrice. Limo, paano mo nagawa? Sige. Limo, ikaw ay lihim na nagtago ng damit ng dragon. Iyon ay isang bagay. Ngunit talagang naglakas loob kang isuot ito ng hayagan. Ito ay upang kumpirmahin ang pagtataksil. Limo, ikaw ay nakipagsabwatan sa mga lumang bantay ng imperyo. Lihim na nagtayo ng mga armadong puwersa at nagplano ng paghihimagsik. Ngayon ay mayroon kaming mga saksi at ebidensya. Ano ang masasabi mo para sa iyong sarili? Ang inyong kataas-taasan, mayroon pa ring bagay na kahina-hinala tungkol sa bagay na ito. Punong Ministro Joe, gusto mo pa ring protektahan ang taksil na ito? Gaano katagal? Siya ay may suot na damit ng dragon at lihim na nag-deploy ng mga bantay ng imperyo. Iyan ay intensyon na magsagawa ng kudeta. Ito ang krimen ng paghihimagsik. Ang ebidensya ay malinaw. Tama na. Sino man ang maglakas loob na magsalita para sa kanyang depensa ay hayagang sumasalungat sa kanyang kamahalan. Mga bantay, arestuhin ang taksil na si Limo. Hubarin ang kanyang damit. Itapon siya sa imperial na bilangguan. Pangatlong kapatid, hindi mo inaasahan yan, ha? Sa huli, ako pa rin ang panalo. Ha ha ha. Akala mo, sa pag-asa sa mga matatandang tagasunod ng iyong ina, ay makakapagpabago ng sitwasyon? O naisip mo ba na yang matandang si Zhou Wenyuan ay talagang makakapagligtas sa'yo? Managinip ka pa. Ang totoo, nagawa ko na lahat ng mga paghahanda. Ngayon, bigla kang magkakasakit ng nakamamatay na sakit at mamamatay sa bilangguan. Bukas, ang Ministry ng Katarungan ay magsusumite ng iyong pag-amin. Sasabihin nito na ikaw, batid ang iyong mga malalang kasalanan, nagpakamatay dahil sa pagkakasala. Ha ha ha. Oy, bakit hindi ka nagsasalita? Natatakot? O sa wakas ay tinanggap mo na ang iyong kapalaran? Tamasahin mo ang iyong mga huling sandali. Ha 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 ha. Komandante Chen, patayin siya. Gawin itong malinis. Malinis. Malinis.
Pagkatapos, ako, itong prinsipe, ay gagantimpalaan ka ng mabuti. Uwa? Tongzi, magtrabaho ka na. I-edit ang komandante ng Imperial Guard na si Chen Feng ng mga karanasan sa buhay, gawin siyang aking sandata. Natanggap. Tapos na ang edit. Nabuo ang komandante ng Imperial Guard na si Chen Feng, kasama ang mga kaugnay na alaala at mga bakas ng token. Komandante Chen. Sinabihan ako ng aking ina na tanungin ka, noong gabing maulan, 15 taon na ang nakalilipas. Ang kalahating jade na kwintas na ibinigay niya sa iyo. Itinatago mo pa ba ito? Paano mo nalaman ito? Paano mo nalaman tungkol sa kalahating palawit na jade? Chen Feng, ano pa ang hinihintay mo? Patayin siya! Nasa mga braso ko. Tingnan mo mismo. Ito ang personal na palawit na jade ng kamahalan. Kamahalan, ang lalaking ito ay nagnakaw sa mansyon. Ayon sa batas, dapat siyang patayin. Hindi ako nagnakaw niyan. Ang palawit na jade na ito ay iniwan sa akin ng aking ina bago siya namatay. Pinaparatangan mo ako. Pakawalan mo siya. Mali ka. Ang palawit na jade na ito ay regalo mula sa akin. Pero, Ano? Hindi na ba sinusunod ang aking mga salita? hindi ako maglalakas loob. Aalis na ako. Kunin mo ito. Simula ngayon, ikaw na ang aking personal na guwardiya. Wala nang maglalakas loob na mang-aki sa iyo. Bakit? Iniligtas mo ako? Kailangan ko ng kutsilyo. Isang talim na sa akin lang sumusunod, hindi natatakot sa dugo. Kaya mo bang maging talim na iyon? Kung mabibigyan ako ng katarungan ng kamahalan, Hindi lamang kita mabibigyan ng katarungan, kundi pati na rin ang yurakan ang mga nanira sa iyo. ano ang nais ninyo, kamahalan? Ang palawit na jade na ito. Hahatiin ko sa dalawa. Ikaw ang kumuha ng kalahating ito. Kung sa hinaharap ay may isang tao na darating sa iyo dala ang kabilang kalahati, ang taong iyon ang pinakapinagkakatiwalaan ko sa mundong ito. Dapat mong paglingkuran siya, nang tulad ng paglilingkod mo sa akin. Chen Feng, sa natitira pang bahagi ng aking buhay, ay sumusumpang susunod sa prinsesa hanggang kamatayan. Naway lipulin ako ng langit at lupa kung sisirain ko ang panatang ito. Maari bang ikaw ay Prinsesa Jing'an at General Lin Polu, ang tagapayapa ng Timog? Kadugo? Ito. Ang inyong nasasakupang si Chen Feng ay nagbibigay galang sa binata. Sumusunod sa kagustuhan ng yumaong prinsesa sa apoy at tubig. Hindi ako tatanggi. Mabuti, napakabuti. Ngayon, patayin mo siya para sa akin. Li Mo Chen Feng, kung mangahas kang patayin ako, ang aking ina, ang emperatrice, ay lilipulin ang iyong buong angkan. Mga bantay, Ikalawang prinsipe, huwag na. Ang antas na ito ng bilangguan mula kalahating oras ang nakalipas ay ganap ng pinalitan ng aking mga tauhan. Tigil. Iligtas ang kanyang buhay.
Hindi mo siya pwedeng patayin. Iyo, Vice Ministro Song, bakit kayo nandito? Ngayon ay hindi ang oras para patayin siya. Ito, bakit naman? Ay, iyong kamahalan. Kakatanggap lang namin ang balita na ang ina ni Prinsesa Anran, ang matandang prinsesa konsorte, ay dumating sa mga tarangkahan ng palasyo. Noong nabubuhay pa ang yumaong emperador, ang matandang prinsesa konsorte na iyon nangahas na ipukpok ang kanyang ulo sa isang haligi. Ngayon kung marinig niya na ikaw binugbog sa publiko ang kanyang anak na babae at apo, at kung papatayin mo rin ang ikalawang prinsipe, ito ay hindi magiging madaling hawakan. Kaya kung papatayin ko siya, kahit na makalabas ako sa bilangguan na ito, mananatili pa rin ako. Ikalawang kapatid, naririnig mo ba yun? Sa ngayon, ligtas ang buhay mo. Salamat, ikatlong kapatid. Salamat punong Ministro Joe. Pero, ang hatol na kamatayan ay maiiwasan. Ngunit parusa pa rin ang naghihintay. Ano ang gusto mong gawin? Putulin ang kanyang mga litid ng kamay. Upang siya hindi na muling makahawak ng espada. Hindi. Hindi. Ito. Inang Emperatriz. Si Limo ngayon ay wala ng kontrol. Hindi lang niya pinalo si Prinsesa Anran sa publiko. Siya. Pinilay niya rin ang aking kanang kamay. Nasaan ang ebidensya mo? Ebidensya? Sina Zhou Wenyuan at Song Qingshu ay parehong tauhan ni Limo ako. Walang kwenta. Lahat walang kwenta. Hindi nyo kayang harapin kahit isang limo. Ang anak mo ay hindi rin inaasahan. Siya ngayon ay parang isang ganap na kakaibang tao, si Zhou Wenyuan. At ang mga Imperial Guards ay hayagang pumanig na sa kanya. Ako. Inang Emperatrice, pakihinaan po. May plano po ang anak ninyo. Salita. Inayos na ng anak ninyo. Bukas sa umagang hukuman, ilang Imperial Censors at Vice Ministers ay magsasampa ng 3 malalaking kaso laban kay Limo. Una-una, pribadong pagsusuot ng imperial na damit, pagtataksil at pag-agaw ng trono. Pangalawa, pagsampal sa prinsesa, pananakit sa kamag-anak ng hari. Pangatlo, hindi autorisadong pag-deploy ng Imperial Guards, pagbabalak ng paghihimagsik. Tama. Sa matibay na ebidensya, tingnan natin kung paano siya makakapagpaliwanag. Kapag naipasa ang impeachment, uutusan agad ng Inang Emperatriz na arestuhin siya kung maglakas loob sina Zhou Wenyuan at ang iba sila ay magiging kasabwat. Naaalala ko si General An ay babalik para mag-ulat, hindi ba? Nagpadala na ako ng tao para sunduin siya. Sasabihin ng anak ninyo sa kanya kung paano niya pinalo ang kanyang kapatid at ang kanyang pamangkin sa publiko. Salita sa salita. Kay General An. Mabuti. Moer, tiyak na magkakagulo sa hukuman ngayon. Mag-ingat ka sa iyong mga kilos. Huwag kang mag-alala, lolo haharapin ko ang atake at sasalungat kung kinakailangan. Limo, tigil ka dyan. Limo, tumigil ka dyan. Limo, ikaw na walang kwenta. Ang anak kong si Anran ay isang prinsesa ng commandery. Siya ay dugong bughaw. Anong karapatan mo na paluin siya? Anong karapatan? Sa pagpasok sa aking tahanan ng walang pahintulot. At pangaalipusta sa akin. At pinilit pa akong magpakamatay. Ako ay isang prinsipe. Siya ay anak lang ng isang maharlika. Ininsulto niya ang kanyang nakatataas. Maluwag pa ako sa pagsuntok lang sa kanya. Iyan ang nararapat sa iyo. Sino ang nag-utos sa iyo na idamay ang pamilyaan sa gulo? Ikaw na walang puso. Dapat kang mamatay. Kamahalan, bantayan mo ang iyong mga salita. Ano? Naglakas loob kang saktan ako? Halika, suntukin mo ako dito mismo. Kung hahawakan mo ako, ibabangga ko ang ulo ko sa hagdan ng palasyo. Sisiguraduhin kong malaman ng buong mundo na ikaw, isang prinsipe, kung paano mo itinulak ang isang matanda sa kamatayan. Prinsesang Dowager, pakiingatan ang iyong pananalita. Kamahalan, hindi mo dapat. Ikaw? Sige, subukan mo akong hawakan. Subukan mo. Kung tutuusin, ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang ganito kawalang hiyang kahilingan. Inay, ikaw. Naglakas loob ka talagang saktan ako. Ano kung saktan kita? Sasabihin ko sa'yo.
Ang pagmamataas na yan, hindi ako maapektuhan. Limo, lalaban ako sa'yo. Hoy, huwag mong tamaan yan. Matigas ang haligi dyan. Sa haligi ka na lang manakit. Oh, ito. Walang katarungan. Isang prinsipe. Nananakit ng matanda. Yumaong emperador. Dilat mo ang iyong mga mata at tingnan mo. Gayunpaman, ang matandang prinsesa ay isang nakatatanda. Paano siya sinaktan ng kanyang kataas-taasan sa publiko? Eksakto, at ikaw ay ang biological na ama ng anak ni Prinsesa Anren. Ang ganitong pag-uugali ay mas malala pa sa hayop. Biological na ama? Ang original na host ay may ganitong eskandalo. Kung ito ay eskandalo, sa akin ang paghawak. System, gumana ka na. System, ang anak ni Anran talaga bang akin? Ang mga fragment ng memorya ay nagpapakita 5 taon na ang nakalipas. Ang original na host, pagkatapos uminom, ay nagkaroon ng matalik na ugnayan kay Prinsesa Anran. Pero malabo ang memorya. Ito ay ikinalat ng publiko na ikaw at ang prinsesa ay nagkaroon ng anak sa labas ng kasal. Kaya ibig sabihin ang bagay na ito hindi malilinaw, kahit sino ay pwedeng magkalat ng dumi sa akin. Sa mas tiyak, ito ay nai-edit na kulay abong kasaysayan. I-edit mo. I-edit ang relasyon ko sa batang iyon, bigyan siya ng mas mabagsik, mas ligaw na katotohanan. Tapos na ang pag-edit. Nakabuo ng kaugnay na mga alaala at pisikal na ebidensya para kay Prinsesa Anran. Limo, magsalita ka. Ano? Duwag ka bang aminin? Dadalin ko ito sa emperador. Ipapaalam ko sa lahat kung anong klaseng tao ikaw talaga. Sige, gawin mo yan. Gusto kong makita ng lahat. Ang laman ng liham na ito. Ikaw, paano mo ito nakuha? Ito. Nanay, talaga bang ipapadala mo ako sa ibang ari-arian? Kung hindi ka pupunta sa ibang ari-arian, paano mo itatago ang tiyan mo pagkapanganak ng bata? Sasabihin nating napaaga. Ang liham na ito, ipapahatid ko ito sa tirahan ng pangalawang prinsipe sa mga kamay ni Katiwalang Lijong. Nasa labas siya ng lungsod at may sariling ari-arian. Aayusin niya ang pananatili mo doon. Pero, ang pangalawang prinsipe, ayaw kilalanin ang batang ito. Kailangan niya itong kilalanin, gusto man niya o hindi. Pagkapanganak ng bata, siya ang magiging panganay na anak ng pangalawang prinsipe. Mga bantay! Ipadala ito ngayong gabi. Tiyaking ibigay ito mismo kay Lijong. Sabihin sa kanya na alagaan ng mabuti ang prinsesa. Kung may lumabas na kahit anong balita, kahit isang pahiwatig. Naiintindihan ko. Imposible. Sumumpa siya ng taimtim. Kay Katiwalang Lijong, nang may paggalang, ang aking anak na si Anran, ay buntis na 4 na buwan na ang bata ng pangalawang prinsipe. Hinihiling ko sa iyo na ayusin ang pansamantalang pananatili niya sa ari-arian sa labas ng lungsod. Ano? Ang anak mo ay sa pangalawang prinsipe? At ito ay ang matandang prinsesa mismo na personal na nagpadala kay Anran sa pangalawang prinsipe bilang kanyang kirida. Kamahalan, nagkamali ako. Hindi dapat kami nagsinungaling sa inyo. Pero, ang ikalawang prinsipe ang pumilit sa akin. Ang aking ina ay ginawa ito para sa pamilyaan. Maawa po kayo sa amin, tama ba? Hindi, imposible. Ito, pagka ang liham na ito. Ito ay binigay ni mo. Gusto kong makita ang kanyang kamahalan. Gusto ko ang kanyang kamahalan. Nabigyan ako ng katarungan. Ikaw, lumayo ka. Kayong lahat ng mga opisyales, dapat ninyo akong paniwalaan. Ang liham na ito ay dapat peke. Ito ay pinekinili mo upang takasan ang pagkakasala. Sige, kung gayon, puntahan natin ang kanyang kamahalan. Perpekto, hayaan nang makita ng kanyang kamahalan ang kanyang mahal na anak.
Paano ang ikalawang prinsipe nakipagsabuatan sa pamilyaan upang lokohin ako at gumamit ng isang anak sa labas upang siraan ako? Ikaw? Ikaw? Mga guwardiya, ihatid ang dalawang ito sa hukuman. Limo, alam mo ba ang iyong mga kasalanan? Isinasakdal namin ang ikatlong prinsipe, Limo, sa tatlong kasalanan. Una, nagtago siya ng damit ng dragon, lumalampas sa protocol, nagbabalak ng pagtataksil. Pangalawa, sinalakay niya sa publiko ang isang prinsesa, malubhang nasugatan ng isang kamag-anak ng hari, hindi pinansin ang lahat ng pamantayan. Pangatlo, illegal niyang pinakilos ang Imperial Guard, may masamang hangarin, ang kanyang puso ay karapat-dapat sa kamatayan. Nakikiusap kami sa kanyang kamahalan na maglabas ng utos kaagad upang mabigyan ng matinding parusa ang rebelde Limo, upang itaguyod ang batas. Mag-imbento, mag-imbento, mag-imbento. Patuloy kang magsinungaling. Kayo dalawa, dito mismo sa hukuman, hayagan akong sinisiraan. Kamahalan, pakiusap ay agad na ipagkaloob ang dekreto, parusahan ng mahigpit ang taksil na si Limo, upang mapanatili ang batas ng bansa. Limo, ang karapatan ng mga babaeng opisyal na makilahok sa politika ay personal na ibinigay ng kamahalan upang mangasiwa sa lahat ng opisyal sa ngalan ng emperador. Kahit gaano kakayabang, hindi mo maaaring labagin ang batas ng imperyo at ng estado. Ang kapangyarihang ibinigay ng Emperatrice gaano ba talaga kalaki? Tongzi, trabaho na. Isang grupo ng mga babaeng opisyal nagkukwentuhan lang, akala nila makikialam sila sa politika. Kahit gaano pa kalaki ang Emperatrice, mas malaki ba siya kaysa sa nagtatag na emperador? Mas malaki ba siya kaysa sa bakal na batas ng lupaing ito? Tongzi, magtakda ka ng isang patakaran para sa akin. Ang patakaran ng mga ninuno, anumang babaeng opisyal na nag-akusa ng isang prinsipe, sa hukuman bawat isa ay nagkasala ng isang kapital na paglabag. Nakuha ko. Tapos na ang pag-edit. Ang mga kaugnay na ebidensya ay nabuo. Limo, ang mga ministro ay magkasama kang inakusahan. Bawat paratang ay isang malubhang krimen na may hindi matututulang ebidensya. Ikaw mayroon ka bang sasabihin? Kayo dalawa umaasa sa suporta ng Emperatrice. Naglakas loob kayong akusahan ako sa publiko. Nakalimutan ba ninyo sa ilalim ng plake na iyon, ang ninuno na emperador nagtakda ng bakal na batas? Ah? Tingnan mong mabuti. Ito ang mangyayari. Ang bakal na batas ng ating nagtatag na emperador, mga babaeng opisyal at yunuko ng harem. Sino mang maglakas loob na pag-usapan ang maharlikang dugo. Ngayon, siya ay pinalo lamang. Iyon na ay malaking awa. Tandaan mo ito ng mabuti. Ang plaka na ito ay ang unang bakal na batas ng ating dinastiya. Ibinigay ng Emperatrice ang kapangyarihan na pangasiwaan ang lahat ng opisyal. Ngunit kung sino man ang maglakas loob na magsumite ng akusasyon laban sa miyembro ng maharlikang pamilya. Ito ay ang kapalaran ng iyong buong angkan. Patawarin mo kami, kamahalan. Patawarin mo kami, ikatlong prinsipe. Kami ay hangal. Nakalimutan namin ang mga bakal na batas at tagubilin ng mga ninuno. Hindi na namin gagawin ulit. Maawa ka, kamahalan! Maawa ka, ikatlong prinsipe! Kamahalan, ang tagubilin ng mga ninuno ay ang harem, eunuko at mga babaeng opisyal na maglakas loob sa bulwagan ng trono na akusahan ang sinumang miyembro ng maharlikang dugo, anuman ang dahilan, ay ituturing na traidor, papatayin ng walang awa at ang kanilang tatlong angkan ay lilipulin. Nakikiusap kami, kamahalan, na ipatupad ang batas at linisin ang hukuman. Kami? Taos-pusong nakikiusap sa iyo, kamahalan, na ipatupad ang batas at linisin ang hukuman. Mga guwardiya, kunin ang mga lumabag sa tagubilin ng mga ninuno na nagbintang sa prinsipe, mga nagkasalang ministro. Arestuhin sila para sa akin. Ubarin ang kanilang mga opisyal na kasuotan at itapon sila sa imperial na bilangguan, ang bakal na batas ng nagtatag na emperador ay mahigpit na ipapatupad. Kung wala ang mga babaeng opisyal na ito, kamahalan, ano pa ang maaari mong gamitin para parusahan ako?
Tumayo kayong lahat, mga ministro. Ina, naibalik na ang batas. Ang korte ay nalinis na. Ngunit, si Limo. Ikaw, pinalo sa publiko si Prinsesa Anran at hinalipusta sa lahat ng paraan si matandang Prinsesa Anne. Ganyang kalupitan nilalait ang maharlikang pamilya. Nilalapastangan ang pagiging anak at moralidad. Ito, anong parusa ang nararapat dito? Pasukin si matandang Prinsesa Anne sa bulwagan. Kamahalan. Kamahalan. Dapat kang gumawa ng katarungan para sa akin. Itong si Limo, hindi lang ako pinalo, kundi gumawa rin ng peking liham para isangkot ang ikalawang prinsipe. Siya, sinusubukan niyang pilitin ang pamilyang Anne hanggang mamatay. Kamahalan, ang aking nakatatandang kapatid na babae, si Anne Rushuang, ang dakilang general ng kanlurang hangganan, babalik sa hukuman bukas upang magulat. Kung malaman niya na ako at ang aking anak ay pinahiya, tiyak na hahanap siya ng katarungan para sa amin. Ano? Babalik si Anne Rushuang? Siya ay namumuno 150,000 tropa ng kanlurang hangganan na may makikinang na tagumpay militar, maging ang kamahalan, ay dapat magpakita sa kanya ng paggalang. Malaking problema ito. Si Anne Rushuang ay iba kay Anran. Siya ay mabagsik at matigas ang ulo at mapagprotekta sa kanyang mga mahal sa buhay. Ikatlong prinsipe, tumama siya sa matigas na bato. Limo, lumuhod at umamin ka na ngayon. Hindi pa huli ang lahat. Kung hindi, kapag bumalik ang aking anak na si Anne Rushuang. Sige, kung gayon, tayo ay maghihintay na bumalik si Anne Rushuang. Hindi ka ba natatakot sa kanya? Bakit ako matatakot sa kanya? Ang kinakatakutan ko ay na hindi siya babalik. Tongsi, Narito ako. si Anne Rushuang, siya ay tapat at mabagsik. Ang direktang pag-edit sa kanya ay maaaring mag-backfire. Ngunit ang kanyang hukbong kanlurang hangganan ay maaaring hindi gaanong nagkakaisa. Tongzi, i-edit mo para sa akin ang mga pangunahing general ng hukbong kanluran. Si. Matagumpay ang pag-edit. Lahat ng kaugnay na bakas ay automatikong nalikha. Ang labat ay inihagis. Limo, pag-atake sa isang matanda ng imperial na angkan sa publiko. Paggawa ng peking liham para akusahan ang iyong nakatatandang kapatid. Ang mga paratang na ito, inaamin mo ba o hindi? Kamahalan, ang matandang prinsesa at Prinsesa Anran ay unang lumabag sa tirahan ng ikatlong prinsipe. Pagkatapos ay nagsalita ng walang galang. Ang ikatlong prinsipe ay kumilos para sa sariling depensa tungkol sa liham na iyon. Kamahalan. Ang pagiging tunay nito ay hindi pa napatunayan. Nakikiusap ako sa kamahalan na siyasatin ito. Punong Ministro Joe, Pangalawang Ministro Song. Tinanong ko si Limo. Hindi ko inaamin. Ikatlong kapatid, huwag kang walang utang na loob. Ito ay isang pag-amin. Lagdaan mo ngayon, at baka si Inay, alang-alang sa ugnayang pampamilya, ay magligtas ng iyong buhay. Ikatlong kapatid, aminin mo na lang. Tama si ikalawang kapatid. Kung aamin ka ngayon, kusang isuko ang iyong titulo bilang prinsipe at pumunta sa hukuman ng angkan upang magnilay, ang inang emperatris ay mahabagin at tiyak na magpapakita ng kaawaan. Ika-4 na kapatid, ang iyong ginagawa, nagpapanggap na nagmamalasakit sa akin, napakahusay mo sa pagganap. Ano ang ibig mong sabihin, ikatlong kapatid? Taos puso akong may mabuting hangarin para sa iyo. Para sa aking kabutihan, pinapunta mo sina Anran at ang matandang prinsesa upang itulak ako sa pagpapatiwakal at gawa-gawa ang mga paratang na ito. Para itulak ako sa kamatayan, tinatawag mo iyon na para sa aking kabutihan. Ikatlong kapatid, sumusuway ka ba sa imperial na utos? Sumuway sa utos. Sumuway ako. Ano naman? Itong basurang bagay na ito, gusto mo akong pumirma? Limo, paano mo pinunit ang imperial na kasulatan? Walang respeto sa emperador. Mas malaking krimen iyan. Kamahalan. Tingnan mo siya. Si Limo ay napakayabang at mapang-api. Hindi lang niya ako sinaktan sa publiko. Kahit ang mga bagay sa harap ng kamahalan, pinunit niya ang mga ito. Kamahalan, dapat mong hanapan ng katarungan ang anak ng iyong lingkod. Kamahalan,
Kamahalan. General Ann. General Ann Raswang, komandante ng kanlurang kampanya, dumating na sa labas ng lungsod kasama ang kanyang personal na tropa. Nasa tarangkahan na siya ng palasyo. Ikatlong prinsipe. Narinig mo ba iyon? Darating na si General Ann. Kung aamin ka ngayon, may pagkakataon ka pa. Kung hindi, kapag dumating si General Ann at makita kung gaano ka kayabang, sa tingin mo, may paraan ka pa bang makalabas? May kasalanan? Anong krimen ang nagawa ko? Sige, dahil gusto ni ikalawang prinsipe at ikaapat na prinsipe na magsampa ng kaso. Kamahalan, kung gayon, ako ay mayroon ding kaso na isasampa. Gusto mong magsampa ng kaso? Sinuway mo ang imperial na kautusan at pinunit ang dokumento, nagpapakita ng kawalan ng paggalang sa emperador. Sino ang iyong isasakdal? Inaakusahan ko. Ikalawang prinsipe Likong. Nang pagkakaroon ng ipinagbabawal na relasyon sa isang babae ng imperial na angkan, pandaraya sa kamahalan. Ikaapat na prinsipe Lia ng pagpaparatang sa kanyang kapatid na may layuning pagtataksil. Ikaw, nagsisinungaling ka. Nakikiusap ako sa kamahalan na gawin ang tama para sa iyong lingkod. Itaguyod ang karangalan ng imperial na pamilya, itaguyod ang mga batas ng dakilang yan. Dumating na si General Ann Roswang ng kanlurang kampanya. Ako, Ann Raswang, bumalik sa korte sa pamamagitan ng utos ng emperador at magbigay pugay sa kamahalan. General Ann, tumayo po kayo. Dumating kayo sa tamang oras. Nasa labas ako ng bulwagan, at narinig ko na. Limo, iniinsulto mo ang aking ina, binubuli ang aking kapatid na babae, sinira ang kanyang reputasyon, at winasak ang kanyang karangalan. Anong parusa ang nararapat sa iyo? Ann Rashwang, nagdadala ka ng armas sa korte. Itinutok mo ang iyong espada sa isang prinsipe. Sinusubukan mo bang magalsa? Ate, kailangan mong ipagtanggol ako. Sinaktan ako ni Limo. At siya, sinabi niya na ang ikalawang prinsipe. At ako ay may anak. Pero inosente kami. Ah, oo, Rushwang. Binuli niya ang kapatid mo ng sobra. Kaya ang mukha ng pamilyaan ay tuluyang nawala. Hindi mo pwedeng baliwalain ito. Si General Ann ay nagbantay sa kanlurang hangganan na may malaking tagumpay militar. Siya ay isang haligi ng estado. Ngayon, ang kanyang kapatid ay ininsulto. Kung ang salarin ay hindi matinding parusahan, hindi ba masisiraan ng loob ang mga sundalo sa hangganan? Prinsipe Ikatlo, mas mabuti kung mabilis kang humingi ng tawad kay General Ann at sa prinsesa. Pagkatapos, ang kamahalan ay maaring magpakita ng konsiderasyon. Narinig mo iyon, Limo. Lumuhad ka ngayon, magsagawa ng kautaw at humingi ng tawad sa aking kapatid. Ibaba mo ang iyong sarili sa pagiging ordinaryong tao. Kung hindi, ang aking espada ay hindi kumikilala ng anumang prinsipe. Paano kung hindi ako umamin? Sige. Kung hindi mo aaminin ang kasalanan at sisuko. Ito ang mula sa aking Western Garrison Army, dugong petisyon ng 100,000 sundalo. Dito ay mayroong 327 opisyal at 8,000 sundalong pirma, kasama ang mga selyong dugo. Kung tumanggi ka pa rin, sila ay para sa akin at para sa kanilang ininsultong commander. Hihingi ng hustisya. Limo, ngayon, kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag, magbibitiw ako sa aking posisyon, ibibigay ang aking kapangyarihan, titipunin ang hukbong kanluran, maghahain ng petisyon sa korte, at hayaang humatol ang buong mundo. Kung ang isang prinsipe ay mas mahalaga, o ang dugo at pawis ng aking hukbong kanluran, at ang kanilang katapatan. Tama si General Ann. Kung hahayaan nating panghinaan ng loob ang mga sundalo sa hangganan, sino ang magtatanggol sa mga hangganan ng dakilang imperyo ng yan? Prinsipeng Pangatlo, bago ang umagang hukuman, ang inang Empress ay nagpadala ng mga tao upang hanapin ang iyong tirahan. Malapit na silang makahanap ng ebidensya. Pagkatapos, lahat ng sakdal ay isasampa laban sa iyo. Prinsipeng Pangatlo, sa oras na iyon, baka wala ka ng oras para umamin. Ang mga sundalo ay naghahain ng petisyon. Ang kalooban ng mga tao ay hindi maaaring suwayin. Ang moral ng hukbo ay hindi na maaaring baliktarin. Sa pagkakataong ito, ang prinsipeng Pangatlo, siya ay nasa matinding panganib. Limo, tao. Kung aamin ka ngayon, maaari ko pa ring bigyan ka ng kaunting dignidad. Ha? Dignidad?
Sa mga piraso lamang na ito ng papel, pinag-uusapan mo ang pagbibigay sa akin ng dignidad. Nais mo akong hatulan. Ikaw ay masyado pang maaga para diyan. 5. Ang mga liham dugo mula sa mga sundalong hangganan, pinangangahas mong tapakan ng mga ito? Ikaw ba ay gagawing kaaway ang lahat ng sundalo sa ilalim ng langit? 5. Pinangangahas mo akong insultuhan, ang liham dugo ng mga sundalong hukbong kanluran. Ngayon, kung hindi kita pahirapan ng 1,000 piraso, paano ko haharapin ang aking mga sundalong hukbong kanluran? Lahat ng kawal, pakinggan ang aking utos, patayin. Lahat, gaanong nagmamadali ba kayo upang ipaglaban ang mga pumatay sa inyong mga pamilya? Ikaw! Anong sinabi mo? Anong ibig mong sabihin na pumatay sa inyong pamilya? Kamahalan, hinanap ko ang tirahan ng prinsipeng pangatlo at nakakita ng maraming ipinagbabawal na bagay. Nahuli ko ring isang palihim matandang alilang sinusubukang sunugin ang ebidensya. Sanjia, General. Pangalawang General Wang. Kilala mo ba ang lalaking ito? 15 taon na ang nakalipas. Ang pumatay sa aking pamilya sa 3 lalaking nakaitim, ikaw ang leader. Ang peklat na iyan sa iyong muka ay ginawa ng aking ama bago siya mamatay, gamit ang isang itak. Kahit maging abo ka, makikilala pa rin kita. General, patawarin mo ako. Noon, ito ay pinili tayo ni General An na pumunta. Sinabi niya na ang iyong ama ay natisod sa kanyang smuggling ng armas mga deal sa mga tribo sa kanluran. Kailangan naming patahimikin siya. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Andrew Shuang. Kaya ikaw pala. Kamahalan, ang sinturon na ito ay natagpuan sa matandang aliping ito sa kanyang katawan. Nakaukit dito, Shuangwei Jiasan. Andrew Shuang, binantayan ko ang kanlurang hangganan, kasama ka sa loob ng 10 taon, sa buhay at kamatayan. At pinatay mo ang buong pamilya ko. Nilipol mo ang aking sambahayan. Wang Meng, hayaan mo akong magpaliwanag. Magpaliwanag? Magpaliwanag ng ano? Ang ating mga kapatid ay pumirma sa dugo upang protektahan ang ating lupain at ipagtanggol ang mga hangganan, hindi para sa isang tulad mo na nakikipagsabwatan sa kaaway at ipinagbibili ang bansa, isang halimaw na pumapatay sa buong pamilya ng kanyang sariling mga opisyal. Ang maruming bagay na ito, hindi ko ito tatanggapin. Hindi namin ito tatanggapin, mga kapatid. Sumunod kayo sa akin pabalik sa kampo. General An, ang iyong mga sundalo parang hindi ka nila pinapakinggan. Nemo, tigilan mo na ang pagkalat ng gulo dito. Ang nangyari ngayong araw, aayusin ko ito sa iyo. Magbabayad ka. Gumamit ka ng pekeng liham ng dugo para takutin ang prinsipe at pinatay ang buong pamilya ng iyong mga tauhan. Nakipagsabuatan ka rin sa mga dayuhang lupain at pinaratangan ang tagapagmana ng imperyo. Paano mo balak ayusin ang mga ito sa akin? Teka. Kamahalan, ang bagay na ito ay maaaring kahina-hinala. Si General An ay nagbabantay ng hangganan sa loob ng maraming taon at lubos na tapat. Paano siya makikipagsabuatan sa kaaway? May nagpapanggap sa kanya. Tama si ika-4 na kapatid. Ang background ng matandang lingkod na ito ay hindi alam. Si Deputy General Wang ay nawalan ng katinuan. Kung aasa lamang tayo dito para hatulan si General An, ito ay magiging medyo padalos-dalos. Kamahalan, ang usapin ng pakikipagsabwatan sa kaaway kailangan ng karagdagang investigasyon. Ngunit si Andrew Shuang ay armado at pinagbantaan ang prinsipe gamit ang pekeng liham ng dugo. Pinilit niya ang mga ministro. Gayunpaman, gumawa siya ng krimen ng panlilinlang sa emperador. Ayon sa batas, ang kanyang military command ay dapat bawiin. Ang kanyang opisyal na pwesto ay tanggalin at ang ministry ang magpataw ng parusa. Sumasang-ayon ako diyan, kamahalan. Si General An, pinayagan ng kanyang mga tauhan na takutin ang kanilang mga kasamahan. Siya rin ay pinaghihinala ang nagparatang sa prinsipe. Kung hindi maparusahan, nasaan ang batas? Nakikiusap ako sa kamahalan na harapin ito ng walang kinikilingan. Nakikiusap ako sa kamahalan na harapin ito ng walang kinikilingan.
General An. May sasabihin ka ba? Wala akong sasabihin. Ako, si Anne Raswang. Nabigo na mapanatili ang mahigpit na disiplina militar. Kulang sa tamang kontrol sa aking mga tauhan. At kumilos ng hindi naangkop sa hukuman. Sumalungat ako sa prinsipe. Ngayon, kusang loob akong magbitiw mula sa posisyon ng general na nagbabantay sa kanluran. Isusuko ko ang aking military command at naghihintay ng iyong hatol. Pinagkalooban. Kamahalan, sandali. Ano iyon? Prinsesa Anran. Ngayon sa hukuman, mali mong inakusahan ng isang prinsipe, ginulo ang maharlikang angkan, at sangkot sa kaso ng paghihimagsik. Ayon sa batas, dapat alisin ang iyong titulo, at gawing karaniwang mamamayan. Ikaw. Kamahalan, ang ikatlong prinsipe ay talagang tama. Ang mga krimen ni Prinsesa Anran ay malinaw na napatunayan. Kung hindi mahigpit na parusahan, maaari nating mawala ang suporta ng bayan. Sumasang-ayon ako, kamahalan. Oh, kamahalan. Hindi. Anran, siya. Ipagkaloob. Prinsesa Anran, babawi ang iyong titulo. Gagawin kang karaniwang mamamayan, at ikaw at ang iyong ina ay ipapadala sa hukuman ng maharlikang angkan para litisin. Hindi. Ang usapin ng pamilya, Anne, ay naayos na. Ngunit ang krimen ni Limo ay hindi pa nahuhusgahan. Bukas sa umagang hukuman, isang pinagsamang paglilitis ng 3 tribunals ay isasagawa upang matiyak ang katarungan. Tapos na ang sesyon. Nagsimula na ang sesyon. Ministro ng Hustisya, Zhao Yan. Narito. Punong Mahistrado ng Hukuman ng Pagsusuri, Su Wencheng. Narito. Junior Ministro ng Hukuman ng Maharlikang Angkan, Li Chengxi. Narito. Kayo tatlo ang mamumuno sa kasong ito. Simulan ang paglilitis kaagad. Magbigay ng hatol sa hukuman. Sundo sa iyong utos. Ang kamahalan ay matalino. Isang pinagsamang paglilitis ng 3 tribunals. Ang pinakamakatarungan. Totoo, kung may hinaing ang ikatlong kapatid, maaari niyang ipaglaban ang kanyang kaso sa hukuman. Kamahalan. Si Zhao Yan ay walang kinikilingan. Si Su Wenjing ay isang matuwid na iskolar. At si Li Chengxi nasa gilid lang siya ng maharlikang pamilya. Sa pinagsamang paglilitis, hindi madaling magpanggap para makalusot. Pinagsamang paglilitis ng 3 tribunals. Iyan ang eksaktong gusto ko. Tongzi, maghanda ka. Bibigyan ko kayo ng 3 ng pinakamatatapat na mga alila. Tongzi, itong 3, i-edit sila para maging die-hard fans ng aking ina. I-edit sila upang maging uri na iniisip ang aking ina, kapag nakikita ako, ang uri na mas gugustuhin pang ipagkanulo ang mundo kaysa sa kanya. Sagot. Tapos na ang pag-edit. Ang mga kaugnay na alaala at emosyonal na imprint ay naitanim na sa subconscious ng 3 target. Ikatlong prinsipe. Mangyaring sabihin ng kaso. Mga kamahalan, si Limo ay lihim na gumawa ng damit ng dragon, sumalakay sa mga kamag-anak ng imperial, pinilit ang mga opisyal ng hukuman, ang ebidensya ay tiyak. Ano pa ang masasabi? Talaga, ang prioridad ngayon ay para aminin siya at pumirma. Mga kataas-taasan. Ang paglilitis ay dapat marinig ang magkabilang panig. Ito ang tuntunin ng batas. Ikatlong prinsipe. Mayroon ka bang sasabihin? Bago ko sabihin ang aking kaso, gusto kong tanungin ang 3 ginoong ito. Naaalala pa ba ninyo ang mga magnolia sa kanlurang bundok? Ngayong taon, namulaklak ba sila ng mabuti? Ha? Ate? Ate? Ikaw. Kilala mo ba si Jing An? Kamahalan, ang dulang ito. Kakasimula pa lang. Mga ginoo, huwag kayong padaya kay Limo. Ang tinatawag na Western Mountain Magnolia ay tiyak na gawa-gawa niyang kasinungalingan. Mga ginoo, posible kayang may relasyon siya kay Tia Jing-an para pagtakpan ang kanyang anak sa labas? Jing-an, kapag nakilala na ako, tiyak na pakakasalan kita. Chengxi. Ngunit ako ang dakilang prinsesa. Ang aking kasal ay wala sa aking desisyon. Pagkatapos ay magtatanim ako ng magnolia sa buong lugar na ito. Kapag namulaklak ang mga bulaklak sa mga bukid,
Ako ay dadalhin ka palayo. Iyong kamahalan. Ako ay handang magbitiw sa lahat at sumunod sa iyo habang buhay. General Zhao, kailangan ka ng hukuman higit pa sa digmaan. Kailangan ito ang tulad mo. Pumunta sa kagawaran ng katarungan at ipaglaban para sa akin ang katarungan ng mundong ito. At ikaw, aking kamahalan. Kalimutan mo ako. Kamahalan, itong awit sa Magnolia. Isinulat ko ito para sa iyo. Wenzeng, kahit gaano kaganda ang tula, hindi ito maihahambing sa isang kasunduan sa kasal. Paano naman ang lahat ng nararamdaman ko sa mga nakaraang taon? Ang mga talulot ng Magnolia ay nahulog sa batong tinta, malinaw? Hindi ko ikinakasisi ang panata sa ilalim ng buwan noong taong iyon. Kamahalan, hindi na kailangang pakinggan ang kasong ito. Naniniwala ako, ang anak ni Prinsesa Jing'an ay hindi kailanman magtataksil. Kami, sa ngalan ng 3 tanggapan ng hustisya, ipinapahayag sa buong mundo. Ikatlong Prinsipe Limo ay walang sala. Sino mang manayra at gumawa ng maling paratang sa kanya ay magiging kaaway ng 3 tanggapan ng hustisya at kaaway ng katarungan. Kamahalan bilang pangalawang ministro ng Imperial Clan Court, isinusumite ko ito. Ikatlong Prinsipe Limo ay inosente. Sumasang-ayon ako. Si Prinsesa Jing'an ay may marangal na karakter. Ang kanyang anak ay tiyak na inosente. Ang kasong ito ay malinaw na isang plantasyon. Ang 3 departamento ng hukuman ay nakarating na sa hatol. Ang maling nag-akusa ay dapat managot sa parusa ng maling paratang. Pakiusap, kamahalan, parusahan ng mahigpit ang maling nag-akusa. Ikaw, gusto mo bang mag-alsa? Anong hatol ng 3 departamento? Malinaw na nasuhulan ka ni Limo. Ang opisyal na posisyong ito. Aalis na ako. Nikong, kung maglakas loob ka na siraan ng anak ni Prinsesa Jing'an muli, isasakripisyo ko ang aking ulo para sa Magnolia. Ikaw, Ako, si Su Wenzheng, unong ministro ng Court of Judicial Review. Isangla ang aking ulo na ang ikatlong prinsipe ay inosente. Sinumang tumututol ay kailangan munang dumaan sa akin. Narito ang dekreto ng imperial na pamilya. Ang ikatlong Prinsipe Limo ay nag-iisang inapo ng dakilang Prinsesa Jing'an. Siya ang nararapat na tagapagmana ng imperial na pamilya. Ang sinumang manirang puri o mang-uusig sa kanya ay ituturing na nagkasala ng pagtataksil. Ang imperial na pamilya ay magkakaisa upang patayin sila. Pangalawang kuya-kuya ika-4 na kuya, nakikita mo yan. Ito ang tinatawag nilang ang makatarungang layunin ay maraming sumusuporta. ikaw, kayo. Lahat kayo ay baliw. Mabuti. Isang magandang makatarungang layunin ay maraming sumusuporta. Isang magandang nagkakaisa ang pamilya upang parusahan. Ngayon, ipapakita ko sa inyong lahat. Dalhin ang saksi, ilabas ang ebidensya. Kamahalan! Kamahalan! Ang bagay na ito ay natagpuan sa silid-tulugan ni Limo. Narito ang saksi at ebidensya. Zhao Yan, Su Wenzheng, Li Chengxi, ano ang masasabi ninyo para sa inyong sarili? Limo, hindi mo ito maitatanggi ngayon. Mga kamahalan, ngayon ay may mga saksi at ebidensya na tayo. Protektahan mo pa ba siya? Mga saksi at ebidensya, ha? System, i-edit mo na para sa akin. Kapag inaabuso ng pangalawang prinsipe ang kanyang mga alipin, ang kanyang kasabihan, Mangyaring tukuyin kung ano ang i-edit. ito. Ikaw na munting alipin. Hindi mo magawa ng tama ang simpleng bagay. Anong silbi mo sa akin? Natanggap. Tapos na ang pag-edit. Nag-generate ng mga kaugnay na alaala.
Ngayon ay solid na ang ebidensya. Ano pa bang pagtatangka? Xiao Shunzi, ang iyong alipin. Ang iyong alipin. Narito ang iyong alipin. Sabihin mo sa harap ng lahat ng opisyal, sino ang nag-utos sa iyo na itago ang damit ng dragon? Ito ay... Ito ay. Bilisan mo at sabihin. Hindi mo kayang gawin ang maliit na bagay. Ano pang silbi ng pagpapanatili sa iyo? Sabihin mo na ang totoo. Hindi. Ayaw ko. Tara, tingnan natin. Isang munting units na inabuso. Ipagtatanggol ka ba niya? Pangalawang kuya. Ikaw, munting utusan. Hindi mo kaya kahit ang maliit na gawain. Anong silbi mo sa akin? Patawad. Kamahalan. Aray. Bukas sa hukuman, Sabihin mo lang na si Limo. ang nag-utos sa iyong itago ang damit ng dragon. Kung maglakas loob kang magsabi ng kahit isang maling salita, Ay! ipapapatay ko ang buong pamilya mo hihiwain at ipapakain sa mga aso. Naiintindihan mo ba? Ang iyong utusan ay nauunawaan. Xiao Shunzi. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Itong damit ng dragon, sino ba talaga ang nag-utos sa iyong itago ito? Xiao Shunzi. Kung sasabihin mo lang ang totoo, magsalita ng totoo, ang kanyang kamahalan ay mabait. At siguradong gagawan kanya ng katarungan. Pananatilihin niyang ligtas ang iyong pamilya. Mas mabuting mag-isip ka muna bago magsalita ang buhay ng iyong buong pamilya. Si ikalawang prinsipe ang pumilit sa akin na gawin ito. Si ikalawang prinsipe ang pumilit sa akin na ilagay ang damit ng dragon sa silid tulugan ng ikatlong prinsipe. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Naghahanap ka ng kamatayan. Ano ang sinasabi mo? Naghahanap ka ng kamatayan. Xiao Shunzi, sinasabi mong pinilit ka ng ikalawang prinsipe? Anong ebidensya ang mayroon ka? Kung maglakas loob kang siraan ng isang prinsipe, ipapapatay ko ang buong angkan mo. Kamahalan, pakitingnan mo. Ang ikalawang prinsipe ang gumawa ng lahat ng ito. Mayroon pa sa likod. Hindi ako maglalakas loob na magsinungaling. Kamahalan. Ang mga sugat na ito ay natamo sa loob ng nakaraang 3 buwan. Sunod-sunod. Si Xiao Shunzi ay hindi nagsisinungaling. Ina, hindi ko ginawa. Ito ay plano lahat ni Limo. Sinadya niyang pahirapan si Xiao Shunzi para akusahan ako. Ina, mapanlin lang ang ikatlong kapatid. Tiyak na inayos niya ito upang isangkot ang ikalawang kapatid. Ika-4 na kapatid, ang ibig mong sabihin 3 buwan na ang nakalipas. Alam ko na ako'y pararatangan ng ikalawang kapatid. Kaya hinuli ko si Xiao Shunzi at pinahirapan siya para lang hintayin siyang umamin ngayon. Ikalawang kapatid. Sobra-sobra ang tingin mo sa akin. Ikaw, Kamahalan. Marks ng Wu Wei. General Lin Polo, ang dakilang general ng Timog na Pagpapatahimik, ay nagpadala ng kanyang mga bantay. Sila ay dumating sa tarangkahan ng palasyo, sabi niya para sa kanyang alagad, upang humingi ng katarungan. Dumating na si General Lindali, papasukin siya. mahal na ina, si General Lin ay nag-uutos 300,000 sundalo ng Hukbong Timog, tiyak na magdadala siya ng katarungan. Ikatlong kapatid. Si General Lin ay ang guro ni Anru Shuang. Sobrang mapag-alaga siya. Inalis mo ang utos militar ng minamahal niyang alagad. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung paano mo ipapaliwanag Hemp. Ang galing ng pagkakataon. Tongzi oras na para magtrabaho. Itong si General Lin oras na para sa kanya, maalala ang ilang nakaraang pangyayari. Babala target, Linpo lumatibay na kalooban. Hindi mababago ang alaala. Babala target, Linpo lumatibay na kalooban. Hindi mababago ang alaala. Babala target, Linpo lumatibay na kalooban, hindi mababago ang alaala. Tapos na, unang beses kong nakatagpo ng karanasang hindi maaaring i-edit. Sistema. I-play ang kanyang karanasan sa buhay. Teka, ito na. Marquis ng Wu Wei. General na nagpapayapa sa Timog. Dumating na si Lin Polo. Ang
Ang inyong lingkod, Marquis ng Wuwei General na nagpapayapa sa Timog Linpulu, ay nagbibigay-pugay sa inyong kamahalan. General Lin tumayo po kayo. Salamat po, kamahalan. General Lin, dumating kayo sa tamang oras. Si Limo ay nakikipagsabwatan sa mga tapat na opisyal, naninirang puri kay General An at inaagaw ang kanyang utos militar. Dapat kayong maging makatarungan. Prinsipe, ikatlo, ang inyong matandang lingkod ay nasa labas ng bulwagan at narinig ang nangyari. Kayo, may sasabihin ba kayo? Gusto ko sanang malaman, General Lin. Ano pa bang gusto ninyong sabihin ko? Alagad ko, si Anro Shuang ay nakipagsabwatan sa kalaban at pinilit ang mga general. O sinasabi mo bang dapat niyang isuko ang kanyang command sa militar at magdusa ng pag-uusig? Si Anro Shuang ay isang sundalo. Ako mismo ang nagpalaki at nagsanay sa kanya. Ang kanyang ugali, alam ko ito higit kanino man. Walang mas nakakaalam kaysa sa akin. Kung ang ikatlong prinsipe ay hindi makapagbigay ng paliwanag ngayon, ang aking 300,000 mga tropa ng Southern Garrison ay hindi mananatiling nakatunganga. General Lin, gusto mo ng paliwanag? Sige. Ang paliwanag na ito. Nasiyahan ka ba, General Lin? Ikaw, paano mo alam ang kilos na ito? Ikaw, kamahalan, ikatlong prinsipe, paano mo ginawa ang ritual para sa yumaong emperador upang parangalan ang mga nahulog na bayani? Tinuro sa akin ng aking ina. Sinabi niya sa akin General Lin ay isang tapat at matuwid na tao. Nakikita ang ritual na ito, tiyak na makikilala niya ang nagkatiwala ng bagay na ito ay nagmamalasakit sa bansa. At iginagalang ang mga nahulog. Naiintindihan ko kung ikaw, ikatlong prinsipe, tunay na dugo ng Jing'an at nakatanggap ng utos ng yumaong emperador. Kung gayon, si Anro Shuang ang pagpapakita ng kawalang galang sa iyo ay pagtataksil. General Lin, huwag kang pakihintulutan na maloko ng kanya. Si Anro Shuang ay iyong alagad. Oo, ang ritual na ito baka natutunan niya ito sa ibang lugar o ninakaw pa niya ito. Tahimik. Ako, General Lin Polu, nakatanggap ng utos ng yumaong emperador. Nakikita ang ritual na ito ay parang nakikita ang yumaong emperador. Ang 300,000 sundalo ng hukbong Jinan ay naghihintay sa iyong mga utos. Ikaw, Lin Polu, maghihimagsik ka ba? Kamahalan, ako, iyong lingkod, ay nagpoprotekta sa bansa, ang ikatlong prinsipe, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng ritual ng yumaong emperador, ay ang pinili sa utos ng langit. Iyong abang lingkod ay sumasang-ayon. Ang ikatlong prinsipe ay walang sala. Kamahalan, mangyaring sundin ang kalooban ng langit at ng mga tao. Himagsik. Lahat kayo ay naghihimagsik. Tita, paparusahan mo pa ba ako? Ikaw. Ako pagod ako ngayon. Tapos na ang korte. Kamahalan, maawa kayo. Nagkamali ako dati. Bulag ako. Nakikiusap ako. Alang-alang sa ating nakaraan. Patawarin mo ang anak ko at ako. Magtatrabaho kami na parang alipin. Prinsipe, ikatlo. Naging tanga ako. Dapat akong mamatay. Pakiusap, maawa ka. Patawarin ng pamilyaan. Hindi na namin gagawin ulit. Ilabas sila dito. Kamahalan. Patawarin mo kami. Pakiusap. Hindi. Patawarin mo kami. Pakiusap. Kamahalan. Patawarin mo kami. Pakiusap. Pangatlong, kuya. Kuya, inay,
Hindi na natin kayang maghintay pa. Ngayon, si Limo sa hukuman, gaano siya kayabang. Ang mga general sa ilalim ng kanyang utos, wala silang respeto sa iyo. Sa tingin ko, dapat nating agad na tawagin ang mga garrison sa labas ng lungsod papasok sa kabisera, sa mabilis at tiyak na pagkilos. Tanga. Tatawag ng mga sundalo? Sinusubukan mo bang pilitin sila na mag-alsa ngayon? Kung gayon, kamahalan, maghihintay lang ba tayo ng kapahamakan? Hindi. Kailangan nating magpakita ng kahinaan. Umurong para sumulong. Maglabas ng kautusan. Sa malaking pagpupulong bukas, publiko kong papayapain si Limo. Gagawin ko siyang prinsipe. Bigyan siya ng lupain na may tunay na kapangyarihan. Una, itaas natin siya. Patatagin ang sitwasyon. Pagkatapos ay planuhin ang susunod nating hakbang. Hindi? Kamahalan, hindi ba ito? Tama na. Gawin mo ang sinasabi ko. Maaari ka nang umalis. Gagawing prinsipe? Magbibigay ng tunay na kapangyarihan? Ang kamahalan ay nawala ng bait. Ito, hindi ba ito parang pag-aalaga ng tigre na magdudulot ng kapahamakan? Pangalawang kuya, bakit nagmamadali? May balita lang ako. Bumalik na ang koronang prinsipe sa kabisera. Bumalik na si kuya. Galing! Tiyak na bumalik siya ngayon para tumestigo laban kay Limo at pilitin siyang umalis sa kabisera. Sa suporta ng koronang prinsipe, tingnan natin kung paano siya magiging sobrang yabang. Tama. Kaya sa sesyon ng hukuman bukas, kailangan tayong umatake muna. Ipagpatuloy ang panggigipit kay Limo hanggang sa ihayag niya ang kanyang mga kahinaan. Kapag kumilos na ang koronang prinsipe, ito na ang kanyang wakas. Mabuti. Tara na. Tongzi, i-edit agad ang alaala ng koronang prinsipe. Gawin siyang Babala! Target, koronang prinsipe Lian ay may hindi pangkaraniwang malakas na kalooban. Hindi maaaring i-edit. Babala! hindi ko kayang i-edit ang koronang prinsipe. Masama ito. Nasa kabisera na ngayon si kuya. Para parusahan din ako. Sa pagkakataong ito, bumalik ako sa kabisera para sa isang bagay lamang. Upang hilingin sa ikatlong kapatid na magtaas ng hukbo sa ilalim ng utos ng emperador. Upang maibalik ang kaayusan. Ano? Bago mamatay ang dating emperador, sinabi niya sa akin, kung ang hukuman ay magulo, dapat akong magkunwaring umalis sa kabisera at lihim na makipag-ugnayan sa 300,000 tropa sa hangganan ng Hilaga upang suportahan si Tita Jing'an. At suportahan ang aking ina. Sama. Ngayong pumanaw na si Tita Jing'an, ikaw, ikatlong kapatid, ay ang bagong may-ari ng Tigretali. Ang 300,000 tropa sa hangganan ng Hilaga ay susunod lamang sa iyong utos. Hindi. Nag-ingat ako sa bawat hakbang, nagplano at nagbalak, minamanipula ang isa, sinusuhulan ang isa, at sa huli, ang aking ina ay nag-iwan sa akin ng isang napakalaking plano. Hindi, kaya, binibilang ang hukbong pang-Pasifiko ni General Lin, at ang bantay imperial, may kabuuang 700,000 tropa. Kung gayon, paano naman ang Emperatriz? Ang kayang pakilusin ng kanyang kamahalan ay ang kanyang personal na 2,000 tanod ng Phoenix. 700,000 laban sa 2,000. Ha, itong aking tiyahin. Madali ang pagiging emperador. Hindi. Dahil sabi nila inagaw ko ang trono. Kaya bukas sa umagang hukuman, ako ay hahanapin ng aking tiya at isa sa ayos ang mga bagay ng maayos. Dumating ng ikatlong prinsipe Limo. Limo, ang tapang mo sa bulwagang trono na ito. Naglakas loob kang pumasok sa hukuman na may dalang espada. Nagre-rebelde ka ba? Ikatlong kapatid, ito ay isang seryosong hukuman ng imperyo. Ang mga opisyal ng militar lamang ang maaaring magdala ng espada. Ang iyong mga aksyon ay lumalabag sa mga batas ng ating mga ninuno. Mo, bakit siya may suot na espada sa korte? Kamahalan, si Limo ay napakamayabang at mapangapi. Ito ay isang gawa ng paghihimagsik. Pakiutos na dakpin siya agad. Kamahalan, dakpin siya. Kamahalan, ang ikatlong prinsipe ay walang respeto sa trono. Pumasok siya sa bulwagan na may dalang espada. Ito ay isang matinding kawalan ng respeto. Pangalawang kuya,
Pang-apat na kapatid. Sapat na ba ang iyong sinabi? Ano ang sinusubukan mong gawin? Tama na. Ang pagsusuot ni Mo ng espada sa korte ay pinahihintulutan ko. Siya ay nagsumikap kamakailan para sa sariling pagtatanggol. Makatuwiran lamang iyon. Kamahalan, ano ang sinabi mo? Salamat sa iyong biyaya, kamahalan. Kung gayon, Napakabait ng pakikitungo sa akin ng kamahalan. Ako ay dapat gumanti ng pabor. gumanti ng pabor? Narinig ko, kamahalan, mahilig ka sa pagsakay sa kabayo at pagmamana. Kaya, pumunta ako sa kanlurang rehiyon at nakakita ng isang kabayong ferghana upang ihandog sa iyo. Isang kabayong ferghana? Mo, napakamaalalahanin. Ang kamahalan ay matalino at makapangyarihan. Sa pamamagitan ng kabayong ferghana na ito, tiyak na sasakupin mo ang mundo. Ang kabanalan ng ikatlong kapatid ay talagang kapuri-puri. Dalhin ang kabayo. Ito, hindi ba ito isang asno? Ganyan ba ang makalangit na kabayo? Kamahalan, nasiyahan ka ba? Limo. Songching Shubulag ka ba? Kamahalan, pinagmamasdan ko ang kabayong ito. Ang huni nito ay malinaw at umaalingaw-ngaw. Ang mga kuko nito ay matatag. Bahagya ito ay may tindig ng isang dragon o tigre. Talagang isang magandang kabayo. Kamahalan nito ay isang magandang kabayo. Lahat ng mga opisyal ng korte nga ay may tunay na matatalas na mata. Kamahalan. Sinasabi ng lahat ito ay isang makalangit na kabayo. Ano ang masasabi mo, ito ba o hindi ito isang makalangit na kabayo? Ito ay isang magandang kabayo. Kamahalan, iyan ay isang asno. Asno iyan, ikaw ang namumuno ng bansa. Paano ka naging katulad nila? Tinatawag na kabayo ang asno. Iba ba ang iyong sarili? Kamahalan ngayon, tinatawag ng pangatlong kapatid na kabayo, ang asno. Bukas, lalapastanganin niya ang isang nasasakupan bilang pinuno. Ngayon, hindi na nakikilala ang itim sa puti. Hindi ginagantimpalaan ng mabuti o pinaparusahan ng masama. Ang ating hukuman ng dakilang yan. Nasaan ang mga batas? Nasaan ang dignidad ng imperyo? Tama na. Itong kabayong ferghana, tinatanggap ko ito. Moer, nagdusa ka sa mga araw na ito. Nagdesisyon na ako na gawin kang Prinsipe Jing'an, ibinigay sa iyo ang 3 prefecture ng Jiangnan bilang iyong fief na may buong autoridad na mamuno. Pipili tayo ng isang mapalad na araw at gaganapin ang seremonya ng pagkakaloob. Ang 3 rehiyong ito sa timog ng ilog ang pinakamayayamang lupain sa dinastiya at mayroon silang ganap na kontrol militar. Hindi na ito isang prinsipe. Ito ay isang estado sa loob ng isang estado. Inang Emperatrice, hindi. Si Limo ay napaka-arogante. Paano natin? Desisyon ko na ito. Moer, ano sa palagay mo? Prinsipe. Jiangnan. Ayaw ko. Limo, ang lakas ng loob mo. Binigyan ka ng inang emperatrice ng titulong prinsipe. Napakalaking biyaya ng imperyo. At naglakas loob kang maging walang utang na loob. Ikatlong kapatid. Bumalik na ang koronang prinsipe sa kabisera. Pinalayas mo ang tagapagmana at ang intensyon mong agawin, ang trono. Ang kanyang kamahalan na koronang prinsipe ay tiyak na, sa harap ng lahat ng opisyal, hihingi ng paliwanag mula sa iyo. Natatakot ako na sa oras na iyon, wala ka ng pagkakataon na magsisi. Nakur. Oh? Ganoon ba? Dumating na ang kanyang kamahalan na koronang prinsipe.
Kuya, bilisan mo at sabihin mo na. 3 buwan na ang nakalipas, hindi ba pinilit ka ni Limon na umalis sa kabisera? Ang liham ng pagbibitiw, pinilit ka ba niyang isulat iyon? Kuya, pakiusap. Sabihin mo sa mga opisyal at sa ating inang emperatrice pinilit ka. Hindi ba? Ang liham ng pagbibitiw. Ako mismo ang sumulat nito. Narinig mo yon. Ang ebidensya ay tiyak na. Mga guwardiya, hulihin ang taksil na ito. Pero ito ay sarili kong pagpili. Prinsipe ng Corona. Ikaw, ano ang ibig mong sabihin dito? Ang ibig kong sabihin, ang uri ng pag-aaway na ginagawa ng ikalawa at ika-4 na kuya. Hindi ko kailanman gusto ang bahagi nito. Sawa na ako dito. Ang ganitong uri ng drama ng magkapatid na nag-aaway. Kuya, nababaliw ka na ba? Ibinibigay mo ang kaharian sa isang bastardo. Kamahalan? Ang sinasabi mo ngayon ay galing sa iyong puso, oh? Pinipilit ka ba ng iba? Pinipilit? Nakakatawa. Lahat ng opisyal sibil at militar ang hukbo sa labas ng bulwagan at ang tinatawag mong mga batas at kalooban ng bayan ngayon. Bawat isa sa kanila ay may apelidong Lee. Bawat isa ay akin, ikalawang kapatid, ika-4 na kapatid, at ang aking mahal na tiya. Sabihin mo sa akin, kailangan ko bang pilitin ang sinuman? Pangangahas mo, mapagmataas na taksil, mga bantay. Dakpin ang taksil at walang utang na loob mapaghimagsik masamang tao. Kung susuway siya, patayin siya sa mismong lugar. Narito ang tanda ng tigre. Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na kumilos. Ang inyong lingkod, Lin Pulug, na namumuno sa 300 leading koma ng Bukbong Jenan, nanunumpa ng katapatan hanggang kamatayan, sumulong at umatras ng magkasama. Nanunumpa ng katapatan hanggang kamatayan. Sumulong at umatras ng magkasama. Ikaw, lahat kayo ay naghimagsik. Kita ngayon, sa tingin mo ba, may kasalanan pa rin ako? Kamahalan, hindi mo lang basta pwedeng hayaan. Ako tahimik! Kasalanan mo lahat, walang hiya ka, nagdulot ng maraming gulo. Ako. Inay, huminahon ka. Moe, kanina, ang iyong tita pinagkamalan ka. O, dahil nalutas na ang hindi pagkakaunawaan. Kung gayon mag-alok ng upuan. Dito. Hindi ako uupo. Kung gayon, Moe, saan mo gustong umupo? Ay nako, napagkamalan ka ngayon. Ano ang gusto mong gawin? Saan mo gustong umupo? Maari kitang ipangako ng kahit ano. Gusto kong umupo. Doon. Baliw ka ba? Limo. Iyan ang trono ng dragon. Iyan ang upuan ng emperador. Moer, ikaw, nagbibiro ka. Ito ang aking trono. Hindi ba sinabi lang sa akin ni tita na kahit anong gusto ko ngayon at kahit saan ko gustong umupo, sasang-ayon ka? Nasabi ko nga iyon. Ngunit, Kamahalan, ang salita ng isang pinuno ay kanyang katapatan. Kamahalan, dahil nangako ka, dapat tuparin ang pangako. Kamahalan, ang 3 prinsipe ay labis na napagkamalan. Ang pag-upo lang sa mataas na upuan na iyon. Ano ang masama? siya. Magdala ng upuan. Moore, ikaw, halika umupo ka sa tabi ko, Emperador, at sabay tayong makinig sa mga usaping pambansa. Ikaw. Tita, nagbibiro ka ba? Noong sinabi ko doon hindi ko ibig sabihin, ay sa tabi mo ang ibig kong sabihin ay dito. Limo, ang tapang mong hawakan ng trono ng dragon. Iyan ang upuan ng emperador. Pagtataksil. Inang emperatrice. Nagtataksil siya. Limo, ikaw ba nagbibiro sa akin, tama? Simula nang pumasok ako sa bulwagan na ito, bawat salitang sinabi ko ay seryoso. Maliban sa lugar na ito, hindi ako uupo saan man. Si. Ngayon, nasiyahan ka na ba? Hindi. Tita, may nakaupo na rito. Damit panahon na para magpalit, di ba? Anong damit? Kamahalan, pahintulutan mo akong tulungan kang magbihis. Limo, paano mo nagawa sa harap ng kanyang kamahalan magsuot ng damit ng dragon?
Ito ay pagtataksil at pag-aagaw ng trono. Ito ay isang gawa ng mataas na pagtataksil. Mga gwardiya, tigilan mo siya ngayon. Paano mo nagawa? Hembe, bakit hindi ako maglakas loob? Ngayon sino pa? Ang ayaw na umupo ako rito. Limo, Ambisyoso ka at traidor. buhay pa ang Emperatrice Ina. Paano ka naglakas loob? Imperial Guards at Embroidered Uniform Guards. Arestuhin ang traitor na ito ngayon. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sa tingin mo ba na ang pagsuot ng damit na dragon ay nagiging emperador ka? Tatanungin ko ng huling beses. May iba pa ba natututol sa pag-upo ko rito? Si. Ayun na nga ang suporta ng masa. Limo, isuot mo ang robe na ito ngayon at umupo sa upuang ito. Ano ba talaga ang balak mong gawin? Ano ang balak ko? Ha? Hinihiling ko sa Emperatrice na magbitiw. Ikaw. Anong sabi mo? Traidor, papatayin kita. Pangalawang prinsipe. Pakiusap, tumigil. Commander Chen Feng, nasaan ang Imperial Guard? Nasaan ang mga Palace Guards? 8,000 palace guards, lahat ay sumuko na. Ako, si Chen Feng, pinamumunuan ang mga palace guards upang salubungin ang bagong emperador. Ikaw, Kayo lahat. Pinagtaksilan ninyo ako, Ina. Hindi ka nila pinagtaksilan. Ikaw ang nagtraidor sa kanila, pinagtaksilan si Tita Jing-an, pinagtaksilan. Ang puso ng mga tao. kahit kontrolado mo ang palasyo, ano naman ang pinagkaiba? Hindi lehitimo ang iyong pag-angkin. Anong karapatan mong humalili? Eksakto mahigpit ang mga batas ng mga ninuno. Ang paghalili ay dapat nasa tamang pagkakasunod-sunod. Ito ay, Sino ang nagsabing hindi ko maaaring kunin ang trono? Kung si gumawa ng malaking trabaho. Sistema. I-edit ang aking karanasan sa buhay ngayon. Ipakita sa lahat na si Limo, anak ni Prinsesa Jing-an, ang piniling tagapagmana ng yumaong emperador. Nakuha ko. Na-edit ng matagumpay. Ang lahat ng nauugnay na bakas ay nalikha na. Binabati kita, host. Na-unlock mo ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ni Prinsesa Jing-an. Ang pagkamatay ni Prinsesa Jing-an. ano, sinasabi ng talaangkanang ito, inaprubahan mismo ng yumaong emperador, si Limo, anak ni Prinsesa Jing-an, matalino at may talento, mabait at matuwid, may birtud at kakayahan, marangal na karakter, karapat-dapat sa malaking responsibilidad, angkop na magmana ng trono. Imposible. Ito ay dapat peke. Song Qingshu, ano ang nangyayari? Song Qingshu, anong nangyayari? Ito. Kamahalan, ang mga tala sa Jade tablet na ito ay totoo talaga. Pero, ako, nalaman ko lang ngayon na ang yumaong emperador ay may ganitong mga anotasyon. Kamahalan. Ito ang lihim na utos ng yumaong emperador bago siya mamatay. 20 taon na ang nakalipas, inutusan ako ng yumaong emperador na ilathala ito sa tamang panahon. Kung mapatunayang hindi ka karapat-dapat sa trono, hayaan ang anak ni Prinsesa Jing-an ang pumalit sa trono upang maibalik ang kaayusan at buhayin muli ang hukuman. Hindi. Imposible. Paano naman si tatay? Inutusan din ng yumaong emperador kung si Prinsesa Jing-an ay malasin. Ang may dala ng utos na ito dapat mag-imbestiga ng katotohanan at mahigpit na parusahan ang mamamatay tao. 15 taon na ang nakalipas. Si Prinsesa Jing-an ay hindi namatay dahil sa sakit, kundi nalason mo ang sarili mong kapatid ng lason. Tingnan mong mabuti. Gusto akong saktan ng kapatid ko. Kung mamatay ako, protektahan ang aking anak. Mga huling salita ni Jing-an. Kamahalan. Noong panahong iyon, si Prinsesa Jing-an ay minsang sumulat sa akin na nagsasabing, noong panahong iyon, napakabait mo sa kanya. Ako rin ay labis na masaya para sa kanya. Hindi ko alam, hindi inaasahan siya ay mamamatay sa iyong kamay. Napakalupit. Hahaha. Ate o ate?
Nagplano ka laban sa akin kahit sa kamatayan. Nag-iwan ng liham ng dugo, nagtatago ng mga lihim na utos, nagtanim ng iyong mga tao. Kahit sa kamatayan, tiniyak mo na ang iyong anak ay kukunin ang lahat mula sa akin. Ang aking ina pinrotektahan ako kahit sa kamatayan. At ikaw, aking sariling tiyahin. Hanggang ngayon, gusto mo pa rin akong patayin. Moer, ako ang iyong tiya. Sa loob ng 15 taon, pinalaki kita. Sa lahat ng mga taon na ito, naging tapat ako sa iyo. Hindi mo ba, alang-alang sa bigis ng mga panahong iyon, pakakawalan ng iyong tiya? Pakawalan mo ako. Ang aking panuntunan ay hindi pagtataksil. Ito ay pagsunod sa utos ng yumaong emperador, paghihiganti sa aking ina, at pagpapanumbalik ng kaayusan. Ngayon, sino ang nangangahas na sumalungat? Ang iyong lingkod, Lian, mapagpakumbabang hinihiling na umakyat sa trono ang nakababatang kapatid ng emperador. Ang iyong matandang lingkod, Zhou Wenyuan, tinatanggap ang bagong soberano upang umakyat sa trono. Ang iyong lingkod na si Lin Polu, pinamumunuan ang 300,000 tropa ng Southern Pacification Army, mapagpakumbabang hinihiling na umakyat sa trono ang bagong soberano. Ang iyong nasasakupang si Chen Feng, naguutos ng 8,000 imperial na gwardiya, tinatanggap ang bagong soberano. Kami, iyong mga lingkod, mapagpakumbabang mapagpakumbabang hinihiling na umakyat sa trono ang bagong soberano. Mabuhay ang emperador! Kamahalan, ito ang kautusan ng pagbibitiw at ang selyo. Ako, Liming Yue, ngayon ay nagbibitiw pabor kay Limo, anak ni Prinsesa Jing'an. Naway siya'y mamahala ng masipag at mahalin ang bayan at huwag ipagkanulo ang kaharian.